Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 917 hanggang 23. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kahit na ang ika-13 prinsipe ay may karaniwang talento, ang kanyang kapanganakan ay napakaranggal, at siya ay pinaburan ng kasalukuyang sagradong emperador. Ang kanyang ina ay empress din. Sa makatuwid, ang mga puwersa sa likod ng ika-13 prinsipe ay napakalakas, at dahil sa pakikipag-ugnayan ni Angelica, ang pamilya Duanmo ay hinaila na ngayon sa panig ng ika-13 prinsipe. May mga usap-usapan na mas pinaghahandaan pa ni Empress. Sa ngayon, ang ika-13 prinsipe ay may kakayahang makipaglaban sa ika-4 na prinsipe na may pinakamalakas na kapangyarihan ngayon. Ang ika-13 prinsipe ay nagkaroon ng malaking pagkakataon na maging crown prince. Kahit na mabaygo siya, ang ika-13 prinsipe ay magkakaroon ng mataas na katayuan sa mga imperial sa hinaharap, at magagamit pa rin siya ng pamilyang Duanmo para bumangon. Ang 4 na upper echelon na miyembro ng Duanmo family ay tumango pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. May natitira pang 1 taon at kalahating natitira bago ang labanan upang maging crown prince, at ang lahat ng mga ahensya ng impormasyon ay nangangalap ng impormasyon tungkol sa mga prinsipe upang suriin kung sino ang mananalo. Lahat ng puwersa sa Lord Dynasty ay nagsimulang pumanig. Habang si Francis ay tumitingin sa paligid, bumili siya ng ulat tungkol sa pagtatansya ng lakas ng mga prinsipe. May kabuuang 10 prinsipe ang lumahok sa laban para sa crown prince. Sa kanila, ang ika-4 na prinsipe ay matalino at may pinakamalaking lakas. Handa na siyang lumaban ngayon, at siya ang nauna sa ranggo. Ang ika-13 prinsipe ay may maraming kapangyarihan sa likod niya at pumangalawa sa pwesto. Hindi maiwasan ni Francis na magulat. Makikita ng isang tao kung gaano kalakas ang puwersa sa likod niya para siya ay maging pangalawa. Ang 9th prince ay sobrang galing, ngunit dahil siya ay may limitadong background, siya ay nasa ika-6 na ranggo. Ang ika-8 prinsipe ay kilala sa kanyang pagiging mahinahon at talented din. Siya ay nasa ika-7 pwesto. Gayunpaman, ito ay kasalukuyang pagtatansya lamang ng mga prinsipe, at magkakaroon ng mga pagbabago sa hinaharap. Ang ika-9 na prinsipe ay may pinakamahina na background sa pagitan ng 10 prinsipe ngunit nasa ika-6 na ranggo. Mas alam ni Francis ang tungkol sa ika-9 na prinsipe. Sa 3 prinsipe na nakausap niya, ang ika-9 na prinsipe ay nagbigay ng magandang impresyon kay Francis. Huminto si Francis sa paglalakad at tumingin sa isang eleganteng gusali sa unahan. St. Herb's Pavilion. Ito ang pinakamalaking herbs market sa Long Rainbow City, at ito ang pinakasikat sa Yun Province. Sa kasalukuyang kayamanan ni Francis, halatang makakabili siya ng pinakamagagandang halamang gamot at gamot. Welcome, pwede ko bang itanong kung anong kailangan mo? I can introduce everything to you. Isang matikas na babae na nakalong green shirt ang lumapit at tinulungan ang mga customer. Kailangan ko ng mahalaga at pambihirang mga halamang gamot ng fire element, sabi ni Francis. Sure, please come with me. Nasa 5th floor lahat ang mga mahahalagang materyales. Tuwang-tuwa ang matikas na babae. Masasabi niya sa kanyang hitsura na hindi normal ang customer na ito, kung hindi siya agad-agad na humingi ng mahalagang mapagkukunan. Ang St. Herb Pavilion ay may 9 na palapag. Ang bawat palapag ay napakalaki at naglalaman ng maraming mapagkukunan, at tiningnan ni Francis ang lahat sa isang sulyap. Ang unang palapag ng St. Herb Pavilion ay halos ganap na puno at naglalaman ng mga mapagkukunang kailangan ng mga nasa true human rank. Mayroon lamang 200 sovereign lord sa ika-5 palapag na pumipili ng kanilang mga halamang gamot. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Francis habang patuloy siya sa pasulong. Mahal kong customer, ikaw. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng matikas na babae. Hindi man lang tiningnan ng customer na ito ang mga halamang gamot sa ika-5 palapag. Gusto ko ang pinakamahusay, ang boses ni Francis ay tumunog sa kaluluwa ng babaeng ito, at ang kanyang katawan ay nanginginig habang sinusundan niya si Francis. Mahal na customer, mangyaring sumama sa akin sa ika-8 palapag. Ang mga mas matataas na palapag ay may mga aura ceiling array, ngunit nararamdaman pa rin ito ni Francis.
Mayroon lamang 5 emperador sa ikawalong palapag na namimitas ng kanilang mga halamang gamot. Kuya Hanford, bakit ka nandito? Isang gwapong binata na nakasuot ng ginintoang damit ay tumigil saglit nang makita niya ang ginintoang buhok ni Francis bago humarap na may kagalakan. Sa likod ng kabataang nakasuot ng ginintoang damit ay isang matandang nakaitim na may isang mata. Tumingin siya kay Francis nang may malalim na sulyap. Nakita ng matikas na babae na kilala ito ni Young Master 9 itong batang gininto ang buhok at agad na umatras dahil sinabi ng may-ari ng pavilion na walang sino man ang magtatanong tungkol kay Young Master 9. Hindi inaasahan ni Francis na makikita rin dito ang ika-9 na prinsipe. Kailangang personal na dumating ang ika-9 na prinsipe para pumili ng sarili niyang mga halamang gamot. At kailangan ni Olding na sumama sa kanya. Tila may nahulaan si Francis at itinaas ang kanyang ulo patungo sa ika-9 na palapag. May mga nangyayari kaya pumunta ako dito. Ayaw pag-usapan ni Francis ang nangyari sa Duanmo family. Maaari ko bang malaman kung ano ang iniisip ni Brother Hanford ngayon? Nang makita ng ika-9 na prinsipe si Francis, naisip niya na ang huli ay sumang-ayon sa kanyang kahilingan at nagpunta dito upang mahanap siya partikular, ngunit alam ng ika-9 na prinsipe na masyado siyang nag-isip pagkatapos marinig ang tugon ni Francis. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Hanggat si Francis ay hindi na-recruit ng sinumang prinsipe, mayroon pa rin siyang pagkakataon. Hindi pa ako sigurado, kailangan ko pang mag-isip sandali. Si Francis ay pumunta rito para sa kasal at wala pang oras na mag-alala tungkol sa anumang bagay. Ang ekspresyon ng ika-9 na prinsipe ay napawi saglit bago ngumiti. Ito talaga ang personalidad ni Brother Hanford. Katulad ka talaga ng nasa itaas. Bakit hindi hayaang ipakilala sa akin ni Brother 9 ang nasa itaas? Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Francis. Kahit na ang mga materyales sa ikawalong palapag ay talagang bihira, walang malaking halaga ng fire elemental resources. Mas mainam na hanapin ang may-ari kung gusto niyang makahanap ng mas mahalagang mga mapagkukunan. Higit pa rito, ang may-ari ay tiyak na hindi simple kung ang ika-9 na prinsipe ay nais na kumalap sa kanila ngunit nadama ang pagkatalo. Sure, let's go. Agad namang pumayag ang 9th prince. May dahilan na siya ngayon para bumalik. Sa sandaling tumuntong siya sa ika-9 na palapag, alam ni Francis na napunta siya sa tamang lugar dahil ang hangin ay napuno ng napakaraming elemento ng apoy. Young Master 9, hindi mo na talaga kailangang sumama. Hindi ako papayag, boses ng isang naiinip na lalaki ang narinig mula sa ika-9 na palapag. Sa pasukan ay isang matanda sa itim na damit na may pagtatanim ng isang emperador. Isang mahinang tango lamang ang ibinigay niya nang makita ang ika-9 na prinsipe. Elder Sister Sarah, gusto ka ng kaibigan kong si Brother Hanford na makilala ka at bumili ng ilang mahahalagang mapagkukunan habang nandoon siya, paliwanag ng ika-9 na prinsipe. Tumingin si Francis at nakita ang isang babaeng nakasuot ng puting damit. Napakakinis ng kanyang balat, ngunit nakakunot ang kanyang mga kilay. Yumuko siya at tumingin sa isang lilang beehive sa loob ng isang lilang kahoy na kahon. Bahagyang nagulat si Francis. Hindi niya akalain na ang may-ari ng St. Herb Pavilion ay isang bata at magandang dalaga. Hindi interesado. Nasa ibang palapag ang lahat ng materyales. Ang mga mata ni Sarah ay sinanay sa purple beehive, at nakakunot ang kanyang mga kilay. Hindi man lang niya nilingan ang 9th prince. Tumingin ang ika-9 na prinsipe kay Francis at sinenyasan na ganito ang personalidad ng may-ari at wala siyang magagawa. Tumigil sandali si Francis. Batay sa katotohanan na ang babaeng ito ay hindi man lang inilagay ang ika-9 na prinsipe sa kanyang mga mata, ang puwersa sa likod niya ay hindi normal. May-ari ng pavilion, pumunta ako sa ika-9 na palapag dahil gusto ko ang mapagkukunan sa harap mo. Tiningnan ni Francis ang beehive sa loob ng purple wooden box. Nagsalubong ang mga kilay ni Sarah habang lumingon siya at naiinip na tumingin kay Francis, gusto mo ito? Alam mo ba kung ano iyon? Hindi nakaimik si Sarah. Mula sa kanyang pananaw, ito ay isang random na tao lamang na natagpuan ng ika-9 na prinsipe na nakikipag-usap sa kanya. Sky Rainbow Fire Beehive, mabilis na sabi ni Francis. Nakikita ng kanyang kaliwang mata ang anumang bagay at naaalala ang lahat ng kanyang nakita. Bahagyang nagulat si Sarah. Ang random na taong ito na natagpuan ng ika-9 na prinsipe ay sumagot ng tama.
Ang Ninth Prince at Old Ying ay huminto rin. Hindi rin nila alam ang pangalan ng bahay pukyutan, ngunit sumagot si Francis ng tama. Hindi kaya maraming alam din si Francis tungkol sa mga halamang gamot. Nakuha mo ito ng tama, ngunit ang Sky Rainbow Fire Beehive ay hindi pa napino, kaya hindi ko ito ibinebenta. Siniyasat ni Sarah ang kabataang nasa harapan niya at tumanggi sa paraang prangka. Kung gayon alisin mo ang lahat ng lason at ibenta sa akin, sabi ni Francis, at muntik ng matamba si Sarah nang tumalikod siya at nakatitig kay Francis habang nagmumura siya sa kanyang puso, sinadya ito ng brat na ito. Kung kaya kong alisin ang lason, matagal ko nang ginawa. O maaari mo itong ibenta sa akin ngayon at ako mismo ang mag-aalis ng lason, dagdag ni Francis nang maramdaman niyang nakatingin sa kanya si Sarah na may galit. Ano? Ikaw? Bulalas ni Sarah ngunit pinigilan ang sarili. Nakuha niya ang Sky Rainbow Fire Beehive isang buwan na ang nakalipas at hindi pa rin niya alam kung paano mapupuksa ang lason, at ngayon ay isang random na kabataan ang nagsabi na kaya niya. Kung ibabalik mo ito at mamamatay sa lason, masisira nito ang pangalan ng St. Herb Pavilion. Ngumisi si Sarah habang sinisiyasat niya si Francis. Paano kung alisin ko ang lason dito, at kung magtagumpay ako, ibenta mo ito sa akin? Ngumiti si Francis. Oo naman, kung maaalis mo ang lason sa Sky Rainbow Fire Beehive, ibibigay ko ito sa iyo at tutulungan kang pumili ng anumang iba pang mapagkukunan na gusto mo. Si Sarah ay hindi naniniwala na ang kabataang ito sa kanyang kabataan ay talagang maalis ang lason na ito. Siyempre, kung kaya niya, lihim niyang matutunan ang pamamaraan mula sa kanya, kaya hindi mahalaga ang pagbibigay nito sa kanya. Ang ika-9 na prinsipe ay nagpahayag ng isang masayang ekspresyon. Kung talagang maalis ni Francis ang lason, may pag-uusapan sana siya kay Sarah. Tiningnan ni Francis ang Purple Beehive at pinaikot ang kanyang magnificent power kaya lumutang ito sa hangin. Isang layer ng gininto ang liwanag ang biglang lumitaw mula sa kanyang kaliwang mata at naglabas ng isang surge ng soul intent mula sa kanyang God Tribulation Lightning Soul Body. Ang tatlong manunood at ang matanda na nagbabantay sa pasukan ay nakaramdam ng panginginig ng kanilang mga kaluluwa habang nakatingin sila sa lalaking may gininto ang buhok sa gulat at gulat. Anong malakas na soul intent? Naramdaman ng matanda na nagbabantay sa pintuan na nanginginig ang kanyang puso. Sino ang kabataang ito? Naging solemn na ang ekspresyon ni Sarah. Talagang hindi normal ang kabataang ito. Tanging si Old Ying at ang ika-9 na prinsipe ang nakakaalam na talagang pinipigilan ni Francis ang kanyang soul intent. Weng! Habang inilabas ang intent, isang mahinang gininto ang pag-alon ang sumanib mula sa gintong bola papunta sa kanyang kaliwang mata. Whoosh! Isang misteryosong gininto ang sinag ng liwanag ang kumamaw sa ibabaw ng Purple Beehive, at hindi nagtagal ay naunawaan ni Francis ang sitwasyon ng lason. Ang mga atomo ng lason ay dumaloy sa mga bitik ng beehive at halos naging isa dito, ngunit mula sa pananaw ni Francis, ang mga atomo ng lason ay may elemento ng kadiliman habang ang mga atomo ng bahay pukyutan ay may mga elemento ng apoy at kahoy. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay lubos na halata, at ang pagguho ng lason ay hindi masyadong malakas. Ang dalawang uri ng mga atom ay hindi pa nagsasama. Maghiwa-hiwalay. Isang malabong gininto ang liwanag ang biglang bumaril, at ang ibabaw ng lilang beehive na naantig ng gininto ang liwanag ay agad na naging pula. Namumungay ang mga mata ni Sarah at ng kumpanya habang hindi makapaniwalang nakatingin sa gininto ang mata ni Francis. Ito madali. Binago niya lang ba ang kulay nito? Sa sandaling ito, itinigil ni Francis ang kanyang pagkawat-aquatic. Ito ay isang bagong gamit na binuo ni Francis sa Misty Spatial World, at ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa paghihiwalay ng dalawang atom ng magkaibang elemento. Nangangailangan ito ng mas maraming enerhiya at control. Kahit na nilinang ni Francis ang 10,000 Divine Thoughts Technique, hindi siya nang ahas na maging sobrang kumpiyansa. Hindi nagamit ni Francis ang discarding ito sa labanan. Talagang tinanggal mo ang lason. Paano mo nagawa? Hindi nagawang manatiling kalmado si Sarah. Ni hindi niya moari kung ano ang ginawa nito, lalo pat lihim na matutunan ang kanyang kakayahan. 918. Talagang tinanggal mo ang lason. Paano mo nagawa? Hindi nagawang manatiling kalmado si Sarah.
Ni hindi niya mawari kung ano ang ginawa nito, lalo pat lihim na matutunan ang kanyang kakayahan. Maging si Olding, na napakaraming kaalaman, ay natigilan at nasa malalim na pag-iisip. Naisip niya na gagamit si Francis ng ilang uri ng hindi kilalang pamamaraan ng kamay upang maalis ang lason, hindi isang pamamaraan ng eye bloodline. Karamihan sa mga diskarte sa eye bloodline ay nakaapekto sa kaluluwa. Napakahirap maapektuhan ang mga bagay sa pisikal na mundo. Higit pa rito, hindi niya maintindihan kung anong uri ng eye bloodline technique iyon. Whoosh! Ikinaway ni Francis ang kanyang kaliwang braso at inilagay ang Sky Rainbow Fire Beehive sa Misty Spatial World. Dalhin mo akong pumili ng iba pang mapagkukunan ngayon. Hindi pinansin ni Francis ang pagtatanong ni Sarah, at isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Fine, maaari kang pumili ng kahit anong 10 item na may parehong halaga sa Sky Rainbow Fire Beehive. Hindi kita sisingilan para sa kanila kung sasabihin mo sa akin kung paano mo naalis ang lason. Tinadyakan ni Sarah ang kanyang paa sa galit at sinubukang makuha ang pamamaraan ng pagtanggal ng lason ni Francis. Kailangang malaman ng isa na ang halaga ng Sky Rainbow Fire Beehive ay kapareho ng Green Water Sky Lotus, at ito ay napakabihirang sa labas ng mundo. Ito ay isang bagay na hindi kayang pigilan ng mas matataas na Emperor. Marami akong Primal Crystal Stones, sagot ni Francis. Mabuti, mayroon kang Primal Crystal Stones, magagawa mo ang anumang gusto mo. Napatapak ni Sarah ang kanyang paa sa galit at pinisil ang isang ngiti. Ang kabataang ito ay lubhang matigas ang ulo. Tumawa ng lihim ang ika-9 na prinsipe. Hindi niya sinabi kay Sarah ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Francis. Maraming nakuha si Francis sa Divine Illusion Dimension at walang pakialam sa halaga ng mga materyales na ito. Ang ika-9 na prinsipe ay nakaramdam ng kasiyahan nang makita niya si Sarah, na palaging tumatanggi sa kanya, ay natalo ni Francis, at halos tumawa siya ng malakas. Gusto ko ang pinakamahusay na fire elemental resources dito. Diretso si Francis para sa pinakamahusay. Kung ito ay nasa ilalim ng normal na mga pangyayari, si Sarah ay magiging napakasaya kung sasabihin ito ng isang customer, ngunit sa sandaling ito, tinitigan niya si Francis ng nakamamatay na mga mata, at isang pangungusap ang pumuno sa kanyang puso. Napakatigas ng ulo. Kinuha ni Sarah ang ilang fire elemental resources mula sa treasury at hinayaan si Francis na pumili mula sa kanila. Ang ginintoang mata ay nagbigay daan kay Francis na makita ang bilang ng mga atomo ng apoy sa loob ng bawat damo, kaya makikita ni Francis kung gaano kalaki ang silbi ng bawat isa sa kanya. Elder Sister Sarah, dapat mong pag-isipang mabuti. Maraming mga pambihirang halamang gamot sa Imperial Tombs, at maging ang ilang mga kayamanan na naiwan mula sa sinaunang panahon. Ang ika-9 na prinsipe ay sumulong at sinubukan siyang hikayatin muli. Napag-isipan ko na. Hindi ako pupunta. Ang mga mata ni Sarah ay nanatiling sinanay kay Francis, na namimitas ng mga halamang gamot, at hindi nag-abala sa ika-9 na prinsipe. Alam kong ayaw mo sa ama, pero... Bumantong hininga ang ika-9 na prinsipe. Shut up! Huwag kang maglakas loob na pag-usapan siya. Pinigilan ni Sarah ang ika-9 na prinsipe, at nanlamig ang kanyang tingin. Nagulat si Francis, at nahulaan niya ang pagkakakilanlan ng babaeng ito. Nais ng ika-9 na prinsipe na i-recruit si Sarah dahil sa kanyang mga kakayahan sa pagpapagaling. Si Francis ay orihinal na gustong bumili ng ilang mapagkukunan, at kung magagawa niya, tulungan ang ika-9 na prinsipe na mag-recruit ng sino mang gusto niya, ngunit ang ika-9 na prinsipe ay pinigilan kaagad ni Sarah. Ang kasalukuyang Sacred Emperor ay pinapabore ng ika-13 prinsipe, at malaki ang posibilidad na siya ang maging Crown Prince. Kung hindi mo gusto ang kasalukuyang Sacred Emperor, bakit hindi mo tulungan ang ika-9 na prinsipe na maging Crown Prince? Hindi ba't napakabuti nito? Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Francis nang matapos niyang piliin ang gusto niya at casual na sinabi na may pagkakakilanlan ng isang bystander. Tila naantig ang puso ni Sarah, at lumingon siya kay Francis na parang may sasabihin siya. Sa huli, hindi siya umimik at tumingin lang sa malayo. Tumalo ng puso ng ika-9 na prinsipe at matandang Ying. Ang sinabi ni Francis ay perpekto, at ang mga salita lamang ng tagalabas ang makapaghihikayat sa kanya. Nagpasalamat ang ika-9 na prinsipe kay Francis bago lumingon kay Sarah at hinintay ang kanyang tugon.
Kinuha ni Francis ang mga halamang gamot at nag-iwan ng interspatial ring bago umalis. Pagkatapos ay naglakad-lakad siya saglit pagkalabas ng St. Herb Pavilion bago umalis sa palengke. May tuloy-tuloy na mga burol at puno sa paligid. Ito ay isang lugar kung saan walang masyadong tao. Masyado kayong matyaga. Huminto si Francis at biglang lumingon habang ang kanyang kaliwang mata ay nakalok sa isang tiyak na lugar ilang libong milya ang layo. Pumunta ka. 4 na kulay abong figure ang bumaril mula sa kagubatan at pinalibutan si Francis. Demonic daw aura. 9 Darkness Palace. Tanong ni Francis habang nakatingin sa isang malungkot na elder. Hindi kumikibo ang matanda. Nagsimula siyang magpadala ng mga mensahe sa 3 pa. Sinusundan na nila si Francis sa simula pa lang at naging maingat nang makita nilang pumasok si Francis sa St. Herb Pavilion at nagsimulang makipag-usap sa 9th Prince sa ika-8 palapag. Ang kasalukuyang yugto ng panahon ay lubhang sensitibo, lalo na kung may kinalaman sa labanan para sa Crown Prince o sa mga prinsipe. Kung si Francis ay na-recruit ng ika-9 na prinsipe at pinatay nila siya, tiyak na malalaman ng mga imperial, at dahil makakaistorbo iyon sa labanan para sa Crown Prince, maging ang 9 Darkness Palace ay malalagay sa alanganin. Isang itim na metalikong token ang biglang lumitaw sa mga kamay ng matanda, at sa pag-alog ng kaluluwa, isang surge of information ang pumasok sa kaluluwa ng elder. Ang matanda na may malungkot na ekspresyon ay bahagyang tumango patungo sa iba pang 3 figure, at ang 4 na demonic daw emperors ay agad na ikinalat ang kanilang munting mundo at pinagsama ang mga ito. Isang hindi nakikitang puwersa na puno ng mga batas ang pumuno sa hangin. Para bang si Francis ay pumasok sa isang mundo ng kadiliman. Ang mga maitim na sinag ay bumaril sa hangin, at maaari nilang maalog ang kaluluwa ng isang tao. Ang mga batas ng Little World ay ginawang hindi matatag ang espasyo, kaya hindi magagamit ang Misty Spatial World. Hindi pa rin natutunan ng 9 Darkness Palace ang kanilang leksyon matapos mawala ang isang Sacred Lord noong nakaraan. Ngumiti si Francis at kumpiyansa na nagsalita. Junior, sa tingin mo talaga kaya mong pumatay ng Sacred Lord nang walang substandard na sandata ng Diyos? Ang matanda na nababalot ng dilim ay hindi maiwasang mapangiti. Si Francis ay nasa huling yugto pa lamang ng Void God Realm, at kahit na siya ay napakatalino, mayroon silang 3 walang kapantay na Emperor at isang Peak Emperor. Ito ay higit pa sa sapat. Isa pa, may plano silang kontrahin siya. Pinalibutan ng 4 si Francis at dahan-dahan siyang sinira ng mga malalayong pag-atake. Kapag ginamit ni Francis ang kanyang God-slaying arrow, tatakbo sila, at isa lamang sa kanila ang mamamatay, na kung saan ay isang bagay lamang ng kanilang kapalaran. Ginamit ng 4 na emperador ang kanilang munting mundo upang palakihin ang kanilang kapangyarihan, at napigilan si Francis. Sagradong kidlat na ng ibabaw na katawan. Ang katawan ni Francis ay kumikinang ng mga gintong arko ng kidlat habang siya ay tumangkad at naging isang miniature na higanti. Ang kanyang pisikal na lakas ay naging dahilan upang ang 4 na munting mundo ay umikot at naging hindi matatag. Boom! Boom! Ang pag-atake ng 4 na emperador ay dumapo sa katawan ni Francis at nagdulot ng kidlat, ngunit hindi nagtagal ay nawala ang mga ito. Ano? Ang katawan ng junior na ito ay naging napakalakas. Nagulat ang matanda na may malungkot na ekspresyon. Sa impormasyong natanggap niya, sinabi nito na ang pisikal na depensa ni Francis ay napakalakas, ngunit hindi niya inaasahan na umabot ito sa antas na kaya niyang harangan ang mga pag-atake ng 4 na emperor. Nangangahulugan ito na mahirap pilitin si Francis na gamitin ang God-slaying arrow. Atake ng buong lakas. Ang tinig ng isang matandang lola ay tumunog mula sa loob ng isang bola ng demonyong itim na apoy habang nagpadala siya ng kakaibang itim at puting apoy gamit ang kanyang mga kamay. Hindi natin siya hahayaang mabuhay. Isang black and white bone staff ang lumitaw sa mga kamay ng matanda na may malungkot na ekspresyon. May nakalagay na itim na demonyong perlas na naglabas ng malamig na aura. Sabog ng demonyong langit. Kinawian ng matanda na may malungkot na ekspresyon ang buto, at ang itim na demonyong perlas ay nagpakawala ng liwanag ng demonyo at isang pag-alog ng kaluluwa. Boom! 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 Ang 4 na emperor ay nagpalipat-lipat ng kanilang kapangyarihan at umatake ng buong lakas. Nagsimulang manginig ang buong mundo ng kadiliman habang umaalingaw-ngaw ang nakakatakot na iyak at hiyawan.
Hahaha, teka. Sagradong proteksyon ng kidlat. Weng! Isang harang ng kidlat ang biglang lumitaw sa paligid ni Francis kasabay ng ugong ng hangin at kidlat. Ang lahat ng mga pag-atake ay naharang ng Sacred Lightning Protection habang ang kidlat ay pumutok. Boom! Ang hadlang ay kumikinang sa kidlat at naduraj ang lahat ng mga pag-atake, at ang pag-atake ng kaluluwa na dumaan ay humipo sa God Tribulation Lightning Soul Body ni Francis at agad na nawasak. Nakita ni Francis ang lahat ng ito na nangyari at biglang may naisip. Maaari ba niyang baguhin ang Sacred Lightning Protection at lumikha ng isang defensive soul technique? Gayunpaman, hindi ngayon ang oras. Hindi pa nakipag-away si Francis sa sinuman pagkatapos na maabot ng kanyang Sacred Lightning Body ang peak 5th level. Sa wakas ay may isang tao dito na magagamit upang subukan ang kanyang sagradong lightning body at pag-alab ang pisikal na kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng Little World na malapit ay biglang nawala. Ang 4 na demonic Dao Emperors ay gumamit ng mga lihim na pamamaraan upang tumakas. Hindi maganda, inihayag ko ang labis na lakas ko at tinakot sila. Bahagyang nakaramdam ng awkward si Francis bago tumawa ng malamig. Pero pwede ba kayong tumakas? Boom! Ang tinig na ito ay tumunog sa mga kaluluwa ng 4 na emperador at naging dahilan upang manginig ang kanilang mga kaluluwa. Nagsimula silang pawisan habang mas mabilis silang tumakbo palayo. Weng-weng! Ang kaliwang mata ni Francis ay naglabas ng surge ng Golden Soul Power. Isang malabong gininto ang Eye of Heaven ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng matanda na may malungkot na ekspresyon. Isang kidlat ng gintong kidlat ang bumagsak sa kaluluwa ng matanda. Ang gintong kidlat ay pumasok sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa bago kumislap ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning at nahulog ang katawan ng Elder. Kasabay nito, isang sinag ng gintong liwanag ang dumapo sa ulo ng isang itim na figure na sinusubukang tumakas ilang libong milya ang layo. Isang kakaibang eksena ang nangyari. Ang ulo ng itim na figure ay biglang nawala, at pagkatapos ay nahulog ang kanyang katawan. Spatial flash ng lightning wings. Pagkatapos gumamit ng dalawang eye bloodline technique, si Francis ay naging isang Escarlata pulang kidlat na nawala sa hangin. Sa sumunod na sandali, muling lumitaw si Francis ilang libong milya ang layo, at ang kanyang Sacred Lightning Body ay naglabas ng pressure na dumurog sa lugar. Ang Scarlet Wings of Lightning sa likod ng kanyang likuran ay pumutok at nagtaas ng bagyo ng apoy at kidlat. Sagradong kidlat na nangingibabaw sa kamao. Sinuntok ni Francis ang dalawang kamay at pinakawalan ang kamao ng gininto ang liwanag na bumalot sa itim na lola. Hindi pa patay. Nakatutok ang mga mata ni Francis sa isang kumikislap na madilim na figure. Bam! Inilibot ni Francis ang kanyang bloodline ng Blood Devil Son at nagpalabas ng alon ng apoy. Shoo! Si Francis ay sumulong ng walang kapantay na bilis at lakas. Boom! Tinamaan ng bola ng apoy at kidlat ang lola, at nagkapira-piraso ang katawan nito. Meow! Sa isang kislap ng dark silver, ang maliit na paws ang magnanakaw ay lumitaw sa balikat ni Francis at nagkaroon ng matagumpay na ekspresyon. 4 na emperador ang napatay. Nagpakawala ng hininga si Francis. Dahil sa maraming dahilan, wala siyang magawa sa pamilya Duanmo at labis na nadismaya, ngunit dumating ang mga taong ito mula sa Nine Darkness Palace at hinayaan siyang ilabas ang kanyang galit. Napakabait sa kanila. Matapos tapusin ang 4 na taong ito, nagpakita si Francis ng isang mahinang ngiti habang nakatingin sa malayo. Magandang palabas ba iyon para sa inyong dalawa? 919. Magandang palabas ba iyon para sa inyong dalawa? Ang mahinahong pagbati ni Francis ay tumunog sa kaluluwa ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ginising sila mula sa kanilang pagkatulala habang ang kanilang mga kaluluwa ay nagsimulang manginig sa takot at gulat. Nagkatinginan ang dalawa, pagkatapos ay naglabas ng isang madilim na dilaw na anting-anting at itinatak dito ang kanilang soul antennas. Ang anting-anting pagkatapos ay sumanib sa hangin at nawala. Responsable sila sa pagkuha ng impormasyon, at dalubhasa sila sa pagsubaybay, sensing, at stealth, kaya ngayon lang nila naiintindihan ang karamihan sa labanan. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na mapapansin sila ni Francis sa simula pa lang.
Sinadya ni Francis na habulin ang matandang lola upang mapalapit sa dalawang ito habang wala silang kamalay-malay upang hindi sila tumakas. Inaprubahan nila ang lakas at katalinuhan ni Francis, at dahil hindi sila makatakas, ang tanging magagawa nila bago sila mamatay ay magpadala ng balita. Whoosh! Isang malabong gintong sinag ang bumaril sa malayo. Sa susunod na sandali, lumitaw ang madilim na dilaw na anting-anting at unti-unting nawala. Muling nanginginig ang puso ng dalawang lalaki habang nakatingin sa paparating na higanti ng apoy at kidlat na may kawalan ng pag-asa. Nahirapan silang magsalita dahil lamang sa panggigipit, at lumuhod sila sa lupa, naghihintay sa kanilang kinabukasan. Ang kaliwang mata ni Francis ay naglabas ng surge ng soul power na agad na pumipigil sa kaluluwa ng dalawang lalaki. Paghahanap ng kaluluwa. Ang isang masamang pag-alo ng kaluluwa ay nagmula sa kanyang kaliwang mata at pumasok sa kanilang mga kaluluwa. Pagkaraan ng dalawang hininga, ikinaway ni Francis ang kanyang kamay, at ang kapangyarihan ng Escarlate na kidlat at ang kanyang linya ng apoy ay naging abo ang dalawang lalaki. Ikalabintatlong prinsipe. Nanlamig ang mga mata ni Francis. Matapos isagawa ang soul search, alam na niya ngayon ang lahat. Ang puwersa ng ikalabintatlong prinsipe ay nagpadala ng balita tungkol kay Francis sa Nine Darkness Palace. Gusto nilang hayaang kumilos muna ang Nine Darkness Palace dahil natakot sila sa God-slaying arrow ni Francis at gustong suriin ang kanyang kapangyarihan. Kung mabaygo ang Nine Darkness Palace, ang susunod na mga assassin ay mas magiging handa upang kontrahin si Francis. Gaya ng naisip ko, niloloko si Angelica. Si Francis ay ganap na ngayong sigurado, at ang kanyang mga mata ay nanlamig. Ang pagtanggal kay Francis ay bahagi ng plano ng ikalabintatlong prinsipe. Hanggat namatay si Francis, ang suporta ni Angelica ay guguho, at sa pakikipag-ugnayan, ang ikalabintatlong prinsipe ay magagawang aliwin si Angelica at dahan-daang makuha ang kanyang puso. Pagkatapos, kung siya ang magiging crown prince, kung gayon ang lahat ay magiging mas madali. Hehe, gusto mo ba akong mamatay at maging crown prince? Malamig na tumawa si Francis habang may malamig na liwanag na sumilay sa kanyang mga mata. Ang di nakikitang layunin ng pagpatay ay nagpadilim sa kalangitan. Ngunit hindi madaling sumuko ang Nine Darkness Palace at ang puwersa ng 13th Prince. Nagpakita si Francis ng maalalahang ekspresyon. Ang ikalabintatlong prinsipe ay tiyak na susubukan na alisin si Francis upang makuha si Angelica, at ang mga puwersa sa likod niya ay napakalakas. Higit pa rito, ang Nine Darkness Palace ay may kaparehong ideya sa ikalabintatlong prinsipe, at handa pa silang magpadala ng 4 na emperador upang pilitin si Francis na gamitin ang kanyang God-slaying arrow. Malamang na hindi alam ng 4 na emperor na iyon na ang upper echelon ng Nine Darkness Palace ay walang pag-asa na mapatay nila si Francis. Gayunpaman, lahat sila ay patay na ngayon, at walang makakapagpadala ng anumang impormasyon. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nagpakita si Francis ng isang ngiti. Hihihi, mukhang destiny na ito. Ang ikasyam na mata ng Diyos. Ang ikasyam na prinsipe. Dahil gumawa siya ng desisyon, agad na lumipad si Francis patungo sa Long Rainbow City. Bumalik sa St. Herb Pavilion, ang Ninth Prince ay nasa ikasyam na palapag pa rin na nakikipag-usap kay Sarah, kaya dumiretso lang si Francis. Bakit ka bumalik dito? Ang hindi nasisiyahang boses ni Sarah ay narinig. Wala siyang magawa kay Francis. Masyadong matigas ang ulo ng kabataang ito. Hindi siya pinansin ni Francis at naglakad papunta sa ikasyam na prinsipe. Ikasyam na prinsipe, kung nananatili pa rin ang iyong pangako, sumasang-ayon ako. Ang ikasyam na prinsipe ay huminto sandali bago napuno ng kagalakan. Nang makita niya si Francis, tinanong niya ito, at sumagot si Francis na kailangan pa niyang pag-isipan ito. Wala siyang gaanong pag-asa dahil 2.5 taon na dapat ay higit pa sa sapat na panahon para pag-isipan ni Francis ang lahat ng ito. Gayunpaman, umalis si Francis ng 5 minuto, at ngayon ay bigla siyang bumalik at pumayag. Tulad ng naisip ni Sarah, si Francis ay matigas ang ulo, ngunit dahil sa iminungkahi ni Francis kanina, ang kanyang pakikipag-usap kay Sarah ay umuusad. Ang ikasyam na prinsipe ay agad na napuno ng kumpiyansa.
Sa kanyang puso, dalubhasa si Francis sa pag-atake ng kaluluwa at maaaring maging isa sa kanyang pangunahing kapangyarihan sa labanan. Isa rin siyang talentadong beast tamer, at mayroon siyang misty spatial world na lubhang kapaki-pakinabang. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Sarah. Pagkaalis ni Francis, sinabi sa kanya ng ika-9 na prinsipe ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at nagulat siya. Mas gumaan ang pakiramdam niya pagkatapos niyang isipin kung paano ang lahat ng iba pang puwersa sa Divine Illusion Dimension at sinaunang misteryosong palasyo ay binugbog ni Francis at wala rin siyang magawa. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng ika-9 na prinsipe kung paano niya gustong i-recruit si Francis, ngunit hindi pa rin siya pumayag kahit makalipas ang 2.5 taon. Hindi pa rin siya sumasali sa puwersa ni Prince. Ganoon din si Sarah. Sa ngayon, ang ika-4, ika-7, at ika-8 prinsipe ay dumating din ng higit sa isang beses, ngunit tinanggihan niya silang lahat. Bakit bigla kang pumayag? Lumakad si Sarah at tumingin sa mga mata ni Francis. Hindi pumayag si Francis sa ika-9 na prinsipe pagkalipas ng 2.5 taon. Bakit bigla siyang pumayag pagkatapos lumabas ng saglit? Nakaramdam siya ng labis na pagkalito. Ano kaya ang nangyari para maging mapagpasyahan siya? Dahil gusto kong patayin ang ika-13 prinsipe. Ngumiti si Francis habang nagsasalita. Una, sinira ng ika-13 prinsipe ang relasyon ni Francis sa pamilya Duanmo. Hindi alam ni Quinley kung ano ang gagawin sa sitwasyon, at labis na nalungkot at nag-aalala si Angelica. Ngayon, sinubukan niyang patayin si Francis. Hindi mapapatawad ni Francis ang gayong tao. Ang mga ekspresyon ng ika-9 na prinsipe, matandang Ying, at ang nakatatandang nakaitim na nagbabantay sa pasukan ay kapansin-pansing nagbago. Lahat sila ay tumigil sa paghinga habang nakatingin ng malalim kay Francis. Kung ang mga salitang iyon ay sinabi sa publiko, kung gayon si Francis ay nakatakdang mamatay. Bagamat ang ika-9 na prinsipe ay nakatatandang kapatid ng ika-13 prinsipe, halos lahat ng mga prinsipe ay may iba't ibang ina. Bagamat tila kalmado ang relasyon ng mga prinsipe, umaasa ang lahat na mamamatay ang iba. Hindi sila mismo ang kikilos, ngunit hindi sila malulungkot kung nangyari ito. Walang sino man sa mga prinsipe ang saisalakay sa isa pang prinsipe kahit palihim, dahil kapag nalaman sila, ang kanilang mga imperial na bloodline ay aalisin magpakailanman. Hehe. Biglang tumawa ng malamig si Sarah at saka nagsalita sa walang pakialam na tono, gusto ko ring patayin ang nakababatang kapatid na si 13th Prince. Sumasang-ayon ako. Nagtataka pa rin ang ika-9 na prinsipe kung bakit sasabihin ni Francis ang kanyang ginawa, at biglang pumayag din si Sarah sa kanyang recruitment. Masyadong mabilis ang lahat ng ito, at hindi siya makapaniwala. Sa isang iglap, mayroon siyang 2 eksperto sa kanyang panig. Bigla niyang naisip na ang lahat ng ito ay dahil sa ika-13 prinsipe, kaya dapat niyang pasalamatan ang huli. Isang ngiti ang ipinakita ng matandang Ying habang binigyan niya ng matalim na tingin si Francis. Ang orihinal na pagkakataon na manalo ang 9th Prince ay 0, ngunit ngayon ay bahid ng pag-asa. Munting kaibigan Francis, ngayong nasa iisang panig tayo, maaari mo bang sabihin sa akin kung paano mo naalis ang lason? Biglang nagbago ang ugali ni Sarah nang magpakita siya ng isang cute na ngiti at tumingin kay Francis na parang pamilyar na pamilyar sila sa isa't isa. Nagsimulang pawisan ang ibang nasa malapit. Tulad ng naisip nila, ang mga babae ay nag-flip ng mukha ng mas mabilis kaysa sa mga libro. Gayunpaman, curious din sila sa bagay na iyon. Ipapaliwanag ko mamaya kapag may oras ako. Gayunpaman, ngayong nasa iisang panig na tayo, libre ba ang mga halamang gamot sa St. Herb Pavilion? Iniwasan ni Francis ang tanong ni Sarah at tumugon. Hindi mahalaga kung sabihin niya sa kanila ang tungkol sa kakayahan ng kanyang kaliwang mata, ngunit ang mga prinsipyo sa likod nito ay tiyak na hindi maaaring maikalat. Agad na tumigas ang mukha ni Sarah. Sa katunayan, imposible para sa kanya na maging kalamangan laban kay Francis. Hahaha. Tumawa ang ika-9 na prinsipe. Ngayon ay isang magandang araw. Ika-9 na prinsipe, kagagaling ko lang sa inner area ng kontinente at wala akong matutuluyan. Pwede bang? Dahan daw ang tanong ni Francis sa nakakainis na tono.
Pumunta rin siya sa ika-9 na prinsipe upang humanap ng matutuluyan. Naiintindihan ko. Bakit hindi pumunta sa aking lugar? Ito ay isang tahimik at tahimik na lugar na angkop sa paglilinang. Agad na naunawaan ng ika-9 na prinsipe ang ibig sabihin ni Francis, at alam niya kung gaano kalaki ang cultivation maniac na si Francis, kaya inimbitahan niya si Francis sa kanyang lugar. Salamat. Bahagyang tumango si Francis at hindi gaanong gumagalang. Walang lugar na mas ligtas kaysa sa Imperial Palace. Nangangahulugan ito na mayroon na rin siyang pagkakakilanlan, kaya kahit ang 13th Prince at 9 Darkness Palace ay hindi maglalakas loob na salakayin siya. Elder Sister Sarah, pagkatapos ay aalis na ako. Ang ika-9 na prinsipe ay nagpaalam kay Sarah, pagkatapos ay umalis siya patungo sa Imperial Palace kasama sina Francis at Old Ying. Ika-9 na prinsipe, si Sarah ay isang prinsesa. Mahuhulaan ni Francis ang isa o dalawa kung paano tinawag ng ika-9 na prinsipe si Sarah. Tama, at si Elder Sister Sarah ay dating pinakapaboritong prinsesa ng ama, ngumiti ang ika-9 na prinsipe at sinabi. Kung gayon, bakit siya umalis sa palasyo? Hindi maintindihan ni Francis. Bakit hindi nagustuhan ni Sarah ang sagradong emperador at ang ika-13 prinsipe? Ang ina ni Sarah ay dating empress, ngunit ngayon ay wala na siya. Medyo lamambot ang ekspresyon ng 9th prince habang bumaantong hininga. Walang ganong pagkakaibigan sa pagitan ng mga prinsipe, ngunit iba ito sa mga prinsesa dahil wala silang dahilan upang makialam sa mga prinsipe. Lahat ng mga prinsipe ay magsisikap na makasama sa mabuting panig ng mga prinsesa dahil ang kanilang mga magiging kasosyo ay magiging lubhang sikat at malakas. Bahagyang tumango si Francis sa kanyang naiintindihan. Pagkaraang mamatay ang ina ni Sarah, nagpakasal ang Sacred Emperor sa isa pang babae na ang anak na lalaki ay ang ika-13 prinsipe. Gayunpaman, habang sinabi ni Francis ang kanyang ginawa, hindi siya kikilos ng padalos-dalos. Nasa likod ng ika-13 prinsipe ang Sacred Emperor at Empress, at sa likod ng Lord Dynasty ay ang 4-star Grand Imperial Hall. Hindi siya gagawa ng aksyon laban sa ika-13 prinsipe maliban kung siya ay tiyak na mananalo. Makalipas ang mahigit 20 araw, dumating si Francis sa Imperial Palace. Naramdaman ni Francis ang lakas ng kapangyarihang nagbabantay sa lugar na ito nang makalapit siya. Pakiramdam ni Francis na parang lahat ng kanyang kilos ay kontrolado ng isang misteryosong kapangyarihan nang siya ay pumasok. Bukod sa Sacred Emperor at ilang iba pa, bawal ang paglipad dito. Sinundan ni Francis ang ika-9 na prinsipe at pumasok sa mga pangunahing tarangkahan ng Imperial Palace. Francis! Isang pamilyar na boses ang narinig. Kuya ika-8 prinsipe. Ang ika-9 na prinsipe ay may isang malabong ngiti at isang mapagmataas na ekspresyon. Naniniwala siya na alam ng ika-8 at ika-13 prinsipe kung gaano kalakas si Francis. Kilala pa nga ng ika-8 prinsipe si Francis bago ang Divine Illusion Dimension, ngunit ang ika-9 na prinsipe ang nakapag-recruit kay Francis. Si Cedric pa rin ang katabi ng 8th Prince. Pareho silang may komplikadong ekspresyon habang nakatingin kay Francis. Ang 8th Prince ay talagang bahagyang nagsisi. Kung hindi dahil kay Luo Shuyer, hindi niya sana ginigipit si Francis ng maraming beses, at marahil ay siya ang nag-recruit kay Francis. Ang pagpapakita ni Francis sa Divine Illusion Dimension ay napigilan pa ang isang mahalagang subordinate ng 4th Prince, si Wu Heng. Naabot na ni Francis ang huling yugto ng Void God Realm, ngunit ang 8th Prince ay hindi nang ahas na tansyahin ang kanyang tunay na lakas o tumingin sa gininto ang mata. Manganginig ang kanyang kaluluwa kung gagawin niya iyon. 920. Ang nakababatang kapatid na ika-9 na prinsipe, binabati kita sa pagkuha ng gayong eksperto, sabi ng ika-8 prinsipe. Siya at si Cedric ay nakaramdam ng pagkasuklam at kawalan ng magawa ng kaharap si Francis. Ang pagiging misteryoso ni Francis at ang kanyang mga maligalig na paraan ay malalim na nakatatak sa kanilang mga puso. Gayunpaman, ang 9th Prince na nagre-recruit kay Francis ay hindi masyadong nagbago sa sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, ang puwersa sa likod ng ika-9 na prinsipe ay masyadong mahina, at wala siyang maraming malalakas na eksperto. Ang kanyang kabuoang lakas ay napakababa pa rin.
Ayon sa nakaraang karanasan, ang Crown Prince ay nagmula lamang sa mga prinsipe na nireranggo sa nangungunang limang. Ang mga nasa mababang ranggo ay halos walang pagkakataong manalo. Pumunta sila sa Imperial Tomb upang humanap ng kapalaran at pagsamahin ang kanilang lakas. Maaaring makatanggap sila ng mataas na posisyon ng kapangyarihan sa hinaharap, at mas mabuti kung makakasama sila sa Grand Imperial Hall. Gayunpaman, may ilang oras pa bago ang labanan para sa Crown Prince, kaya walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Binati nila ang ika-9 na prinsipe at agad na umalis. Walang masasabi sa pagitan nina Francis at Cedric. Cedric. Naramdaman ng 8th Prince na kakaiba ang kinikilos ni Cedric, at alam niya kung bakit. Noong una nilang pagkikita si Francis, hindi pa siya True Lord. Hindi nila siya inilagay sa kanilang mga mata, ngunit ngayon si Francis ay naging isang peak existence sa mga nakababatang henerasyon. Ang kanyang ranggo sa mga henyo ng Imperial daw ay tumaas sa ika-7 pwesto. Hindi magandang pakiramdam na makita ang mahinang langgam na lumalakas ng hakbang-hakbang at nilalampasan sila. 8th Prince, ayos lang ako. Tiyak na hindi ko makakapareha si Francis kapag nabuo na ang dalawahang elemento ng Little World ko. Biglang naglabas ng maliwanag na liwanag ang mga mata ni Cedric habang nag-aalab ang layunin ng labanan sa kanyang puso. Isa na siyang Void God Realm Emperor ngayon. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga hari at emperador ay ang pag-unawa sa langit at lupa at sa kapangyarihan ng kanilang munting mundo. Kung nagawa ni Cedric na ganap na mabuo ang kanyang dual element na Little World, hindi siya matatakot kahit na sa mga matandang peak emperors. Iyan ay mabuti. Kahit na ang aming susunod na pag-uusap ay hindi maganda, ang aming pangkalahatang lakas ay tataas. Kahit na hindi siya ang mainit na kandidato para maging Crown Prince, ibibigay ng ika-8 prinsipe ang lahat at hindi magsisisi. Maraming sikreto ang Imperial Tombs. Hindi palaging ang pinakamalakas ang nanalo. Ang Great Gun Imperial Palace ay napakaganda at napuno ng gintong liwanag. Parang may golden scale dragon na nananatili dito. Ang Heaven Earth Yuan Chi sa loob ng palasyo ay ilang tier na mas mataas kaysa sa labas ng mundo, at mayroong hindi nakikitang proteksyon ng Providence dito. Nanatili ang mga prinsipe sa mga lugar ng palasyo na may pinakamakapal na Yuan Chi. Maraming miyembro ng puwersa ng Imperial ang sumalubong sa kanila sa daan. Kamahalan 9th Prince. Bumalik na si 9th Prince. Maraming nakuha ang iyong kamahalan sa pagkakataong ito. Habang binabati nila ang ika-9 na prinsipe, ini-inspection din nila si Francis ng may pagtataka. Hindi na nila kailangang magtanong. Alam nila na ang taong ito na kinuha ng ika-9 na prinsipe ay napakabata. Ano ang pinasadya niya para sa ika-9 na prinsipe para personal siyang dalhin dito? Gayunpaman, ang mga hindi nag-isip ng mabuti sa ika-9 na prinsipe ay hindi gaanong nagbigay pansin kay Francis. Karamihan sa mga taong na-recruit ng isang prinsipe ay mga alamat mula sa mas lumang henerasyon. Mayroong ilang mga pagbubukod tulad ng Wu Heng sa ilalim ng ika-4 na prinsipe, ngunit si Wu Heng ay sikat sa buong Great Gun Lord Dynasty. Sino ang nakakaalam kung saang lugar nagmula ang golden-haired brat na ito? Siya ay masyadong bata. Kahit na siya ay may talento, siya ay walang karanasan, kaya hindi siya masyadong magagamit. Siyempre, ang mga may lakas at katalinuhan lamang ang nakakaalam kung ano ang pipiliin. Mabilis na lumapit ang isang matandang mayordomo nang bumalik ang ika-9 na prinsipe. Kamahalan, kanina lang, bumisita si Grandmaster Beast Tamer Samuel Liang mula sa Skypon City. Ang butler ay may masayang ekspresyon habang nag-uulat habang ini-inspection din niya si Francis. Okay, sagot ng 9th Prince bago dinala si Francis sa isang side hall. Tumigil sandali ang matandang mayordomo. Ang Beast Tamer Samuel ay isang taong binigyan ng malaking kahalagahan ng ika-9 na prinsipe. Gusto niyang kunin ang lalaki ngunit tinanggihan siya. Ngayong bumisita si Beast Tamer Samuel, ang ika-9 na prinsipe ay kumikilos na parang walang pakialam. Talagang may nangyayari. Kamahalan, sinabi ni Samuel na kung mabibigyan mo siya ng 5 bihirang peak tier King Beast, papayag siya. Sumunod ang matandang mayordomo at nagpatuloy.
Kung babalik si Samuel sa hinaharap, tanggihan mo lang siya kaagad. Dinala ng ika-9 na prinsipe si Francis sa isang maluho na side hall at sinabihan ang matandang mayordomo. Natigilan ang matandang mayordomo. Tanggihan siya kaagad. Nakahanap na kaya ng Beast Tamer ang 9th Prince. Hindi naman yun ang golden-haired youth, di ba? Maaaring ang kanyang kamahalan ay sumuko na sa pakikipaglaban para sa Crown Prince. Umiling ang matandang mayordomo. Ang gayong batang hayop na tamer ay talagang hindi katugma ng Beast Tamer Samuel. Mayroong ilang mga prinsipe sa 10 prinsipe na hindi talaga interesadong maging Crown Prince. Gayunpaman, may kakayahan pa rin ang mga prinsipeng ito na dalhin ang mga tao sa Imperial Tombs kasama nila, kaya maraming puwersa ang nagbayad ng mabigat na halaga upang subukang makakuha ng pwesto at hayaan ang mga henyo ng kanilang mga pamilya o paksayon na pumasok upang maghanap ng kapalaran. Mula sa pananaw ng matandang mayordomo, maaaring nagbenta ng pwesto ang kanyang kamahalan sa ilang paksayon o pamilya. Ika-9 na prinsipe, dito muna ako mananatili. Si Francis ay napaka-prangka at direkta. Ang Heaven Earth Yuan Chi dito ay sobrang siksik, at mayroon siyang proteksyon ng Providence dito. Ang paglilinang dito ay magiging mas madali. Brother Hanford, may mga bagay akong dapat asikasuhin. Maaari kang manatili dito nang walang pag-aalala. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang kay Butler Chi. Sinabi sa kanya ng 9th Prince at Butler Chi ang ilang bagay bago umalis kasama si Old Ying. Pumasok si Francis sa bulwagan at pumasok sa pag-iisa. Masyadong mababa pa rin ang kanyang cultivation. Walang limitasyon sa edad para sa mga eksperto na pumasok sa Imperial Tombs, na nangangahulugan na ito ay hindi lamang isang palitan sa pagitan ng mga nakababatang henerasyon. Ito rin ay sa pagitan ng nakaraang henerasyon at mga elite ng mas lumang henerasyon. Ang bawat koponan ay may responsable para sa isang tiyak na aspeto. Dahil ginagamit ni Francis ang ika-9 na prinsipe para protektahan ang sarili, tutulungan niya ang ika-9 na prinsipe hanggat kaya niya. Ang ulo ng God Tribulation ay lumutang sa sukat ng kanyang kaliwang mata sa itaas ng gintong bola. Nalaman ni Francis na, kahit na nawala ang purple na ambon, maaari niyang ipatawag ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, at automatiko itong mawawala at magsasama sa kanyang kaluluwa. Ang kaluluwa ni Francis ay mas condensed kaysa sa iba. Ang isang malakas na kaluluwa ay nangangahulugang isang malakas na isip at malakas na soul intent. Higit pa rito, ang kanyang kaluluwa ay naglalaman ng mga simbolo ng God Tribulation Lightning, na lilito sa tuwing ipapalibot niya ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa. Sa makatuwid, ang alinman sa mga pag-atake ng kaluluwa ni Francis ay naglalaman ng God Tribulation Lightning. Kapag ang kanyang Golden Kun Sacred Lightning Body ay umabot sa ika-6 na antas, magagamit niya ang God Tribulation Lightning Soul Body upang pinuhin ang kanyang Sacred Lightning Body. Sa puntong iyon, ang kaluluwa at pisikal na katawan ni Francis ay parehong naglalaman ng intent of God Tribulation Lightning, na magiging malaking tulong kapag nahaharap siya sa God Tribulation sa hinaharap. Hinati ni Francis ang kanyang kamalayan sa 4 na bahagi. Ang una ay ang sumipsip ng God Tribulation Lightning. Ang pangalawa ay nilinang ang apoy ng kidlat ng hangin. Naunawaan ng ikatlo ang istruktura ng mga particles sa loob ng gintong bola, at ang pang-apat ay pinino ang Sacred Lightning Body sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng Scarlet Lightning Bloodfire, na nabuo sa pamamagitan ng pagsasama ng bloodline ng Blood Devil Sun at ng Fire of Wind Lightning. Sunog na damo, Fireweed. Kinuha ni Francis ang fire elemental resources na binili niya mula sa St. Herb Pavilion at ginamit ang mga ito. Kapag nakita ito ng iba, susumpin siya at iuubo ng dugo. Ang mga mapagkukunang ito ay napakabihirang, at kahit ang mga peak na emperor ay gagawin muna itong mga espiritual na table task, ngunit direktang kinain ni Francis ang lahat. Hindi ko pa natatanggal ang lahat ng lason sa Sky Rainbow Fire Beehive, kaya gagamitin ko ito mamaya. Ang aura ng apoy na nagmumula sa katawan ni Francis ay biglang tumaas, at ang kanyang Fire of Wind Lightning ay nagsimulang kumulo. Ang kanyang Fire of Wind Lightning True Yuan ay mabilis na umikot at sumipsip ng medicinal energy habang ang natitirang bahagi ng enerhiya ay naabsorb ng bloodline ng Blood Devil Sun.
Sa araw na ito, ang Fire of Wind Lightning sa loob ng crystal core ni Francis ay mabilis na tumaas. Ang aking apoy ng Wind Lightning ay pinagsama sa mga unang yugto. Nagpakawala ng hininga si Francis. Naunawaan niya ang karamihan sa teorya sa likod ng mga particles sa loob ng gintong bola sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Pagkatapos ng lahat, si Francis ay hindi pa nakakapaghiwa-hiwalay ng maraming item, kaya hindi pa siya nakakatanggap ng anumang mahalagang impormasyon. Walang anumang halaga ang maghiwa-hiwalay sa Little World ng Misty Spatial World pagtatapos ni Francis. Kung gusto niyang magwatak-watak ng mga bulaklak, maaari na lang niyang sirain ang mga tunay na bulaklak ng labas ng mundo. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Francis. Mayroong isang Earth grade na sandata sa loob ng storage ng Misty Spatial World, at kinuha niya ito. Kung winuwin ko ang sandata ng kalaban sa labanan. Hihihi. Ipinalibot ni Francis ang kapangyarihan ng kanyang kaliwang mata, at isang mahinang gininto ang sinag ng liwanag ang bumaril sa sandata, ngunit hindi nagbago ang sandata sa Earth grade kahit na pagkatapos ng mahabang panahon. Ang paglikha ng anumang armas ay nangangailangan ng ilang dosina o kahit na daan-daang mga materyales, at ang mga ito ay pino ng magkasama sa pamamagitan ng mataas na temperatura. Ang mga atomo ay nagbago ng hugis at nagsanib sa isa't isa. Itinigil ni Francis ang pagkakawatak-watik at ipinikit ang kaliwang mata. Ngayon lang, ang kaliwang mata niya ay nakatanggap ng maraming impormasyon tungkol sa istruktura ng mga metal na elementong atom. Gayunpaman, ang karamihan sa mga atom na ito ay nagbago ng hugis. Ang tibay ng mga sandata ay napagdesisyonan ng kung gaano kadikit ang mga atomo, at ang hindi mabilang na mga atomo ay nagpapahina sa ulo ni Francis. Tulad ng naisip ko, hindi makatotohanan ang paghiwa-hiwalay ng sandata. Kailangang sumuko si Francis sa ngayon. Kasabay nito, sa loob ng isa pang bulwagan. Sa pag-uulat sa ika-13 prinsipe, ito ang mga taong dinala ng ika-9 na prinsipe sa palasyo kanina. Isang katulong ang lumuhad sa lupa at iniabot ang isang puting papel. Kinuha ng ika-13 prinsipe ang puting piraso ng papel, at pumasok sa kanyang isipan ang imahe ng isang gwapong lalaki na may gintong buhok at gininto ang mata nang mahawakan ito ng kanyang soul intent. Ito. Hindi ba ito si Francis? Agad na tumayo ang ika-13 prinsipe na may galit na galit. Ano? Darius, sinabi mo na dinala ng ika-9 na prinsipe si Francis sa Imperial Palace. Isang makapangyarihang lalaki na nakaupo sa isang upuan sa likod ang tumayo na may nakamamatay na mga mata. Tito, si Francis, ngunit nagbago ang kulay ng kanyang mata at buhok. Ang ika-13 prinsipe ay ganap na sigurado. Bundok ng basura. Galit na galit ang ekspresyon ng makapangyarihang lalaki. Gusto niyang patayin si Francis, at ipinangako sa kanya ng kanyang mga nasasakupan na si Francis ay mamamatay, ngunit ngayon ay nakapasok na si Francis sa Imperial Palace at malamang ay nasa ilalim ng ika-9 na prinsipe ngayon. Dahil bahagi na siya ng puwersa ng isang prinsipe, hindi sila pinayagang hawakan siya. 921. Pagkatapos ay hahayaan ko siyang mabuhay sandali. Ang araw na ako ay magiging Crown Prince ay ang araw na siya ay mamatay. Ang ika-13 prinsipe ay may malamig na mga mata. Kapag natapos na ang labanan para sa Crown Prince, hindi na magiging miyembro ng Imperial Force si Francis, at dahil hindi siya opisyal, hindi na siya maaaring manatili sa Imperial Palace. Ang pagpatay sa kanya sa oras na iyon ay kasing dali ng pag-flip ng palad. Nang marinig iyon, umiling ang makapangyarihang lalaki at muling umupo. Si Darius ay masyadong bata at walang karanasan. Dahil hindi pa namatay si Francis, ang isyu kay Angelica ay magiging mas mahirap. Kung nangyari iyon, kakalat sa publiko ang balita ng kasal, at lalawak ang puwersa ng ika-13 prinsipe, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nangyari. May natitira pang isang taon bago ang laban para sa Crown Prince. Maaari lamang silang umasa na ang pamilya Duanmo ay makukulong si Angelica. Hindi nila maaaring hayaang makita ni Angelica si Francis, at mas mabuti para sa kanya na huwag na lang makarinig ng anumang balita tungkol kay Francis. Darius, kamusta ang recruitment mo? Tanong ng makapangyarihang lalaki.
Bahagyang nag-aalala pa rin siya kay Darius, kaya tinanong niya kung anong uri ng mga plano niya. Sa ngayon, puno na. Kung may mas magagaling na kandidato, maaari nating palitan. Ang ika-13 prinsipe ay lubos na nagtitiwala. Karamihan sa mga isyu tungkol sa labanan para sa Crown Prince ay napagdesisyonan ng kanyang ina at ng kanyang tiyuhin, ngunit nakilahok siya sa pag-recruit ng maraming tao at nagkaroon ng ilang hindi inaasahang mga tagumpay na naging dahilan upang siya ay mahiya. Magagawa niyang sorpresahin ang kanyang ina at tiyuhin sa oras na iyon. Mabuti. Ang makapangyarihang lalaki ay bahagyang mas nakaka-relax. Malamang na hindi magkakamali si Darius kung sino ang mas malakas o mas mahina. Bukod dito, magkakaroon din ng labanan para sa mga pwesto bago magsimula ang labanan para sa Crown Prince. Halimbawa, maraming tao na sumuporta sa ika-13 prinsipe ay hindi naniniwala sa lakas ng hayop na tamer at maaaring hominin sila. Kung manalo sila, sila ang magiging bagong hayop na tamer. Ang panuntunang ito ay nagsimula lamang ng ilang henerasyon na ang nakalipas upang bigyang daan ang mga puwersang sumuporta sa prinsipe sa lahat ng pagkakataong makapasok sa Imperial Tombs at magkaroon ng mas malalakas na eksperto sa kanilang panig. Sa loob ng Misty Spatial World, hinati ni Francis ang isa pang kamalayan mula sa kanyang isipan at nabuo ang domain ng Wind Lightning. Wala na siyang maraming oras pagkatapos ng kanyang muling paglilinang, kaya hanggang ngayon ay nabuo lamang ni Francis ang kanyang Illusion Maze domain. Panahon na para bumuo ng munting mundo, bulong ni Francis. Ang kanyang cultivation ay umabot na sa huling yugto ng King level at isang hakbang na lang ang layo mula sa Emperor level, ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi niya mabuo ang kanyang Little World ngayon. Ang mga kakayahan ni Francis sa pag-aaral at pag-unawa ay nalampasan ng iba, kaya maaari siyang magpatuloy ng isang hakbang sa paggawa ng kanyang domain, at walang mali doon. Higit pa rito, 2 beses nang nagel-inang si Francis, at ang kanyang pag-unawa sa mga batas ng langit at lupa ay nalampasan ng iba pang mga hari ng peak tier. Higit pa rito, nadama ni Francis na ang ebolusyon ng kanyang kaliwang mata ay magiging malaking tulong sa paglikha ng kanyang munting mundo. Sa makatuwid, kinailangan niyang likhain ang kanyang domain ng Wind Lightning bago niya makumpirma kung anong elemento dapat ang kanyang Little World. Umalis si Francis pagkaraan ng 3 buwan at pumunta sa palasyo ng ika-9 na prinsipe. Butler Chi, maaari ka bang magpadala ng isang tao sa St. Herb Pavilion sa Long Rainbow City at kumuha ng ilang mapagkukunan para sa akin? Hinanap ni Francis si Butler Chi. Walang problema. Tumigil sandali si Butler Chi. 3 buwan na ang lumipas, kaya muntik na niyang makalimutan ang kabataang may gininto ang buhok na nakatira rito. Pumunta ng direkta sa may-ari ng pavilion at sabihin sa kanya na kailangan ni Francis ang pinakamahalaga at pambihirang mapagkukunan ng Fire Elemental. Inubos ni Francis ang lahat ng kanyang Fire Elemental resources maliban sa Sky Rainbow Fire Beehive dahil hindi pa niya ganap na naalis ang lahat ng lason. Gayunpaman, ang pagpunta sa St. Herb Pavilion ay nangangailangan ng 2 buwan. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Butler Chi, at tumawa siya, hindi ko akalain na si Young Master Hanford ay pamilyar sa may-ari ng St. Herb Pavilion. Ang may-ari ng pavilion ay si Sarah, isang prinsesa ng Great Gunlord Dynasty. Alam ito ng lahat. Si Sarah ay napakatalino, at ang kanyang mga kakayahan sa pagpapagaling ay nagpapuri sa kanya kahit na ang iba't ibang mga imperial na doktor. Gayunpaman, ang nagpasindak kay Butler Chi ay ang pagkakakilanlan ng kabataang ito. Talagang si Francis, isa sa purple-haired demonic duo ang lumikha ng kaguluhan sa Divine Illusion Dimension. Sa sandaling ito, ang tunog ng isang lalaki ay tumunog. Ito ay si Grandmaster Beast Tamer Samuel Liang mula sa Sky Pawn City at narito upang bisitahin ang 9th Prince. Agad na lumabas si Butler Chi at nagsalita, Grandmaster Liang, wala dito ang kanyang kamahalan. Pagkatapos sabihin sa ika-9 na prinsipe na, pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, handa akong tulungan siya kung bibigyan niya ako ng 3 bihirang peak tier King Beast. Si Samuel ay may mapagmataas na ekspresyon at kumilos na parang umuurong. Ang mga bihirang hayop ay naiiba sa mga normal na hayop. Ang mga bihirang hayop ay mas mahirap paamuin at may higit na potensyal.
Hindi sila isang bagay na maikukumpara sa mga normal na hayop. Paumanhin, Grandmaster Liang, ngunit sinabi ng kanyang kamahalan na hindi na niya kailangan ng Beast Tamer, tumingin si Butler Chi sa gilid ng bulwagan at sinabing may mahinang ngiti. Ano? Labis na nagulat si Samuel. Sa puntong ito ng oras, karamihan sa mga puwersa ay pumili na ng kanilang panig. Bihira na si Grandmaster Beast Tamers, at ang dahilan kung bakit una niyang tinanggihan ang ika-9 na prinsipe ay dahil gusto niyang umani ng malaking tubo mula sa mga imperial. Gayunpaman, ilang buwan na ang lumipas, at walang mensahe mula sa ika-9 na prinsipe, kaya personal na dumating si Samuel at ibinaba pa ang kanyang mga kinakailangan, ngunit ang ika-9 na prinsipe ay nakahanap na ng isang hayop na tamer. Sa sandaling ito, hindi ito matanggap ni Samuel. Kung alam niya lang na magiging ganito, pumayag na lang siya noon. Isang matanda sa tabi ni Samuel ang nagsalita, maaari ba akong magtanong? Sino ang hayop na tamer ng ika-9 na prinsipe? Si Samuel ay nagmula sa Sky Pond City, at ang elder na ito ay ang City Lord ng Sky Pond City. May titulo siyang Marquis, at hindi pa napipili ng Sky Pond City kung sinong prinsipe ang gusto nilang suportahan dahil kay Samuel. Kapag sinuportahan ni Samuel ang isang prinsipe, susundan sila ng Sky Pond City at aani ng higit pang mga gantimpala. Lumiwanag ang mga mata ni Samuel. Kung alam niya ang pangalan ng Beast Tamer, maaari niya itong hamanin sa pakikipaglaban para sa mga spot mamaya. Nagkataon, nag-walkout si Francis sa sandaling ito. Ang matandang mayordomo ay walang sinabi kundi tumingin kay Francis. Ako ang hayop na tamer, sabi ni Francis. Narinig niya ang ilang mga bagay tungkol sa labanan para sa mga spot. Sa ngayon, hindi pa nabibigyan ng 9th Prince si Francis ng isang partikular na posisyon, ngunit naramdaman niyang hindi masama ang pagiging Beast Tamer. Maaaring pigilan siya nito na ipakita ang kanyang lakas at payagan siyang suriin muna ang iba mula sa gilid. Pwede ko bang itanong kung anong title mo? Nagulat si Samuel ngunit hindi ito ipinakita sa kanyang mukha. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa isang batang Grandmaster Beast Tamer na may gininto ang buhok at gininto ang mata. Francis. Tumigil sandali si Samuel bago tumawa ng malamig, Francis. Nakakunot din ang kilay ng matanda mula sa Sky Pond City. Junior, hindi mo basta-basta masasabing ikaw ay isang Grandmaster Beast Tamer nang walang anumang pundasyon. Ibinuko ni Samuel ang kanyang dibdib na parang tinuturuan ang kanyang junior. Walang sino man ang hindi nakakaalam ng mga chismis tungkol kay Francis. Tila, ang kanyang eye bloodline ay ang pinakamalakas, ngunit kahit na ito ay may kinikilingan sa kaluluwa at maaaring makaapekto sa mga hayop, ang pag-apekto at pagpapaamo ay dalawang magkaibang bagay. Higit pa rito, si Francis ay napakabata pa. Gaano karaming karanasan sa pag-amo ng hayop ang mayroon siya? Masyadong mataas ang tingin ng mga junior na ito sa kanilang sarili. Bakit hindi natin hayaan ang ating mga espiritual na alagang hayop na makipagsapalaran sa isa't isa? Hindi mo matatawag ang iyong sarili na isang Grandmaster Beast Tamer kung hindi mo pa natatalo ang isang Grandmaster Beast Tamer dati. Natuwa si Samuel at ginamit niya ang titulong Grandmaster Beast Tamer para i-pressure si Francis. Bagamat si Samuel ay isang Beast Tamer, ang kanyang katanyagan ay hindi malapit sa Francis. Ngayon ay isang magandang pagkakataon na gamitin ang kanyang forte at talunin ang kalaban. Maaari siyang manalo sa pwesto at ilang katanyagan sa parehong oras. Oo naman. Pagkatapos ay maaari mong ibigay sa akin ang iyong titulong Grandmaster Beast Tamer. Isang ngiti ang nabuo sa mukha ni Francis. Ngayon na ang oras para gamitin itong Grandmaster Beast Tamer mula sa Sky Pond City para ipakilala ang kanyang sarili. Pagkatapos, magiging tahimik kapag nagsimula na ang laban para sa mga spot. Fine. Kung manalo ako, then you give me your spot. Si Samuel ay tumatawa sa kanyang puso. Ang mga kabataan ay talagang padalos-dalos. Nagkasundo ang dalawa at nagsimulang maglakad patungo sa martial arts field ng Imperial Palace. Agad namang sumunod ang Sky Pond City Lord at Butler Chi sa likuran. Pinaghigpitin ng Imperial Palace ang paglipad kahit saan maliban sa larangan ng martial arts.
Maraming miyembro at disipulo ng puwersa ng imperial ang mag-iinitan dito, at ang ilang mga gwardya at tagapaglingkod na may awayan sa isa't isa ay magsasaayos dito. Pagkaraan ng mahabang panahon, palaging may mga naiinip na imperial, gwardya, o katulong dito na nanunood ng mga laban para sa libangan. May dalawang gwardya sa martial arts field na nag-aaway ngayon. Pareho silang peak sovereign lords. Ang isa ay nakasuot ng silver armor at may hawak na mahabang espada. Ang espada ay napapalibutan ng apoy at nagpatawag ng mga alon ng mainit na hangin na nagpapataas ng temperatura ng buong martial arts field. Ang isa pang bantay ay nakasuot ng gintong baluti at natatakpan ng isang layer ng proteksyon habang ginagamit niya ang kanyang dalawang kamao at patuloy na umaatake. Francis, maghintay sandali. Malapit nang manalo ang Golden Armored Guard na iyon, nakangiting sabi ni Samuel. Malapit na siyang matalo. Bahagyang umiling si Francis. Bagamat tila dehado ang lalaking nakabaluti na pilak, ang bawat pag-atake niya ay umuubos ng maraming true yuan at naglalabas ng maraming init. Tiyak na mayroon siyang isang uri ng nakatagong card. Naramdaman din ni Francis na may kakaibang kaguluhan ng true yuan sa loob ng katawan ng lalaking nakabaluti na pilak, ngunit hindi pa rin ito napansin ng lalaking nakabaluti na ginto. Kaya naman, siguradong matatalo siya. Sa sumunod na sandali, ang lalaking nakabaluti na pilak ay nagpakawalan ng mga pulang apoy at itinaas ang mahabang espada sa kanyang kamay. Isang puwersa ng pagsipsip ang biglang lumitaw, at ang lahat ng init sa hangin ay nagsimulang magsama-sama. Ang mahabang espada ay agad na naglabas ng isang alon ng eskarlato pula na bumaril sa kalangitan. Bam! Ang harang sa paligid ng Golden Armored na lalaki ay agad na nasira, at siya ay pinalipad habang ang kanyang dibdib ay naging itim. Nakakatuwa. Si Chuan Cheng ay nanalo at naging kapitan ng third guard team. Ha, magaling siya. Tumawa ang silver armored na si Chuan. Bahagyang namula ang mukha ni Samuel. Nakaramdam siya ng awkward, ngunit humakbang siya sa martial arts field, at sinundan siya ni Francis. Ito ay si Grandmaster Beast Tamer Samuel mula sa Skypon City, pakilala ni Samuel sa mga manunood. Tamer ng hayop. Ito ay magiging kapanapanabik. Wala pang Beast Tamer ang nakalaban dito dati. Ang lahat ay interesado sa isang labanan sa pagitan ng mga Beast Tamers. Ang kalaban ko ay si Francis ng Imperial Genius Rankings, na kasalukuyang may hawak ng Beast Tamer position para sa 9th Prince sa labanan upang maging Crown Prince. Si Samuel ay nagbigay ng isang mahinang ngiti at ipinakilala rin si Francis. Francis. Baka si Francis mula sa Divine Illusion Dimension. Francis ng purple-haired demonic duo. Si Francis ay na-recruit ng ika-9 na prinsipe. Oh Diyos, hindi ko akalain na si Francis ay isa ring Beast Tamer. Nagsimulang mag-usap ang mga manunood, habang si Samuel ay tumatawa sa kanyang puso. Ang lahat ng katanyagan na ito ay magiging akin kapag natalo kita. 922. Malaki ang naging reaksyon ng lahat sa napapabalitang purple-haired demonic duo. Higit pa rito, ito ay isang labanan sa pagitan ng mga Beast Tamers, kaya dumami ang mga taong naaakit. Ang taya sa pagitan namin ni Francis ay para sa titulong Grandmaster Beast Tamer at ang posisyon ng Beast Tamer ng 9th Prince sa labanan upang maging Crown Prince. Ngumiti si Samuel at tumingin kay Francis. Habang ang kanyang mga salita ay tila natatakot na tumanggi si Francis sa kanyang postahan, ito ay talagang upang makaakit ng higit pang atensyon. Ang mga salitang Grandmaster Beastmaster at labanan para sa Crown Prince ay lilikha ng maraming talakayan. Mabuti. Magiging kawili-wili ang laban na ito. Ibibigay ng magkabilang panig ang kanilang buong lakas para sa naturang taya. Bilis, tawagan ang iba. Grandmaster Beast Tamer Samuel, pwede na ba tayong magsimula? Medyo naiinip na tanong ni Francis. Ang lalaking ito ay umaarte na parang nasa isang palabas. Oo naman. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Samuel, at binuksan niya ang isang spiritual pet bag. Isang berdeng nakabaluti na butiki na 200 metro ang haba ang damapo sa lupa. Mayroon itong isang berdeng malakristal na kumikinang na sungay. Ungol.
Ang berdeng butiki ay umungal at nagpakawala ng aura ng isang peak tier king. Ang ilan sa mga manunood na may mababang paglilinang ay naramdaman ang kanilang mga puso na nanginginig, at halos mahulog sila sa lupa. Lahat ng nanunood ay napaatras ng isang hakbang. Kahit na mayroong proteksyon ng Providence, walang sino man ang nang-ahas na lumapit sa isang labanan sa pagitan ng peak tier kings. Ang berdeng butiki ay parang isang maliit na bundok habang marahas itong tumitig kay Francis. Ito ay isang pambihirang hayop na pinaamo ko sa isang latian sa harap ng panganib. Ito ay tinatawag na Crystal Horn Lizard, at ito ay umabot sa antas ng isang peak tier king, ngunit ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay umabot sa antas ng isang emperador. Masiglang ipinakilala ni Samuel ang Crystal Horn Lizard. Parehong top tier ang depensa at opensa nito. Ang tanging kahinaan ay hindi ito sapat na maliksi. Ang mga beast tamers ay hindi lamang kailangang supulan ang mga hayop, kailangan din nilang makinig sa kanilang mga utos at ipaglaban ang mga ito. Ang paggamit ng katalinuhan ng mga tao ay ganap na magpapalabas ng potensyal ng kapangyarihang labanan ng isang halimaw. Nakakaibang butiki. Tulad ng inaasahan sa isang bihirang hayop. Ang hitsura lang nito ay nagsasabi sa amin na hindi ito simple. Narinig ko na ang mga butiki ay itinuturing na mga inapo ng mga dragon, kaya tiyak na isa sila sa mga nangungunang species. Sinulyapan ito ni Francis. Maraming mga bihirang hayop sa Divine Illusion Dimension. Ikinaway ni Francis ang kanyang kaliwang kamay. Weng! Isang kumikislap na 5 kulay na bubuyog na kasing laki ng kamao ang lumipad palabas. Ang pagkakaiba sa laki nito at ng Crystal Horn Lizard ay parang langit at lupa. Napakaganda. Anong klaseng halimaw ito? Napakahina ng aura nito. Isa lang itong normal na hari. Ang pagkakaiba nito sa Crystal Horn Lizard ni Grandmaster Samuel ay napakalaki. Ang mga naruroon ay hindi nakilala ang maliit at makulay na hayop na ito, ngunit bilang isang kapwa hayop, ang mga mata ng Crystal Horn Lizard ay namumunga, at nagsimula itong manginig. Ito ay likas na nakaramdam ng pag-iingat sa 5 Poison Distinct Bee. Ito ang napatingin din ang mga mata ni Samuel sa maliit na bubuyog, at ang kanyang ekspresyon ay kapansin-pansing nagbago, ngunit huli na ang lahat. Weng-weng. Ang malaking katawan ng Crystal Horn Lizard ay biglang naging kahinaan nito. Mabagal itong kumilos at nahuli ng 5 Poison Distinct Bee, na tumusok sa buntot nito sa butiki at nawasak ang sarili. Boom! Matapos mawala ang usok, isang malaking black hole ang nabunyag sa tiyan ng Crystal Horn Lizard, at patuloy na umaagos ang itim na dugo palabas. Puno ng galit at pagkabigla ang mukha ni Samuel. Agad niyang tinawag muli ang Crystal Horn Lizard at sinimulang lagyan ng gamot. Sa kabutihang palad, ang Crystal Horn Lizard ay napakalaki, kaya ang pinsala ay hindi umabot ng malaking bahagi, kung hindi ay nawala na siya ng isang bihirang hayop. Hindi inaasahan ni Samuel na magkakaroon ng 5 Poison Distinct Bee si Francis. Ang bloodline ng sinaunang bihirang insektong ito ay malapit sa 10,000 ancient races. Hindi nakakagulat na si Francis ay hindi natakot. Ang mga sinaunang bihirang insekto na ito ay hindi na kailangan ng isang hayop na tamer upang kontrolin ang mga ito. Ang 5 Poison Distinct Bees ay maaring magalit lamang sa kalaban at mapahamak sa sarili. Ang brat na ito ay tiyak na mayroong higit pang 5 distinct poison bees. Kinagat ni Samuel ang kanyang mga ngipin nang ipakita niya ang isang selos na ekspresyon, at nagsimula ang talakayan. Ang mahinang maliit na bubuyog na iyon ay napakalakas at ginawa ang mabangis na Crystal Horn Lizard na agad na nawala ng lakas sa pakikipaglaban. Francis, tingnan natin kung ilan pa ang 5 poison distinct bees na mayroon ka. Inihayag ni Samuel ang isang masakit na ekspresyon habang binuksan niya ang isa pang espiritual na pet bag, at isang madilim na berdeng higanteng pagong ang dumaong sa larangan ng martial arts. Ang higanteng pagong ay may makapal na baluti at balat. Napakalaki nito, at sa sandaling lumitaw ito, pinalibutan ito ng harang ng tubig. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Francis. Ang halimaw na ito ay perpektong nakalaban sa 5 poison distinct bees. Munting pasang magnanakaw. Meow.
Ang maliit na magnanakaw na pusa ay tumalon palabas ng Misty Spatial World at umiling, sinabing ito ay isang nakatagong card at hindi maipakita ang sarili nito, kaya't labis nitong inirekomenda ang kanyang munting kaibigan, ang Cloud Silkworm Saint Butterfly. Hindi nakaimik si Francis. Ang pagpapakita ng maliit na pusang magnanakaw ay patunay na hindi siya magaling na hayop na tamer. Kung ganoon ang kaso, pagkatapos ay magpasya na lang tayo kaagad kung sino ang mananalo. Naging malungkot ang ekspresyon ni Francis. Kahit na manalo ang maliit na pusang magnanakaw laban sa pagong, malamang na maglalabas lang si Samuel ng higit pang espiritual na mga alagang hayop at patagilan ang pakikipaglaban kay Francis, at dahil hindi naman talaga isang profesional na beast tamer si Francis, hindi siya nagdala ng maraming espiritual na alagang hayop sa paligid niya. Nagulat si Samuel at naramdaman niyang may mali. Ano ang ibig sabihin ni Francis? Ikinawi ni Francis ang kanyang kaliwang kamay, at isang mabilog na malajade na silkworm ang lumitaw sa hangin. Boom! Natahimik ang buong larangan ng martial arts habang ang nakakatakot na aura ng 10,000 ancient races ay yumanig sa puso ng mga manunood, at lahat ay agad na umatras ng 12-dosenang yarda. Namuti ang kanilang mga mukha, at huminto ang kanilang paghinga. Ang dark green giant turtle ay nanginginig, at ang bloodline sa loob ng katawan nito ay nanginginig sa takot habang nakatingin sa maliit na silkworm na hindi makapaniwala. Binuksan ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ang malajade nitong mga mata at tumingin sa dark green giant turtle. Hoo! Napasigaw ang higanting pagong sa takot at agad na isinubsob ang ulo nito sa kabibi nito. Ang shell nito ay patuloy na nanginginig sa lupa at lumikha ng isang lindol. Bumuka ang bibig ni Samuel. Cloud Silkworm Saint Butterfly ng 10,000 sinaunang lahi. Kahit nasa malayo siya, ramdam na ramdam niya ang aura ng Cloud Silkworm Saint Butterfly. Naabot na nito ang antas ng isang emperador, ngunit dahil ito ay isang orihinal na uri ng 10,000 sinaunang lahi, ang tunay na lakas nito ay maaaring makaapekto sa mga sacred lords. Ang lahat ng mga hayop na hindi mula sa sinaunang panahon ay masusupol ng isang buong antas ng paglilinang nito. Nangangahulugan ito na ang kanyang bihirang Pictier King Beast ay isang early stage king lamang laban dito. Magagawa lamang ni Samuel na lumaban-laban sa Cloud Silkworm Saint Butterfly kung maglabas siya ng isang pambihirang Sacred Lord rank beast. Binawi ni Samuel ang higanting pagong at tumingin kay Francis ng may inggit at selos, ngunit wala siyang magawa. Kahit anong ilabas niya, hindi siya mananalo. Ang kanyang mga espiritual na alagang hayop ay hindi man lang nang ahas na tumingin sa Cloud Silkworm Saint Butterfly ng direkta. Bakit nagkaroon ng bihirang 5 poison distinct beast si Francis? Bakit mayroon pa siyang isang bagay mula sa 10,000 ancient races? Ang lahat ng ito ay hindi patas sa kanyang isip, ngunit hindi isinaalang-alang ni Samuel ang katotohanan na, kahit na nakilala niya ang isang uri ng hayop mula sa 10,000 sinaunang lahi, hindi niya ito mapaamo. Itong isang ito ay umamin ng pagkatalo. Whoosh! Nang makitang inamin ni Samuel ang pagkatalo, binawi ni Francis ang Cloud Silkworm Saint Butterfly. Nabigla pa rin ang ilan sa mga manunood dahil sa pressure ng sinaunang aura na iyon. Hindi pa nila nakita kung anong uri ng espiritual na alagang hayop ang inilabas ni Francis, at hindi nangyari ang matinding labanan na inaabangan nila. Inamin ni Grandmaster Samuel ang pagkatalo sa laban na ito. Mabilis na umalis si Samuel sa field at walang mukha, kaya umalis siya kasama ang Sky Pond City Lord. Dumating si Butler Chi sa sandaling ito na may ngiti, tulad ng inaasahan kay Young Master Hanford. Ang iyong mga kasanayan sa pagpapaamo ng hayop ay higit pa sa antas ng isang Grandmaster. Medyo nalungkot si Butler Chi dahil ayaw niya talagang mag-away sila, pero dahil gusto niyang makita ang beast taming skills ni Francis, hindi niya sila pinigilan. Ngayong nakita na niya ito, paano magiging masama ang kakayahan ni Francis sa pagpapaamo ng hayop kung kaya niyang kontrolin ang isang species mula sa 10,000 ancient races. Mabuti, napaka-excited. Isang tawa ang biglang umalangaw-ngaw sa buong larangan ng martial arts, at lumabas ang isang malaking lalaki na nakasuot ng golden dragon robe. Siya ay nagkaroon ng isang malakas na hangin ng Providence sa paligid sa kanya. Katabi niya ang isang kabataang nakaputi.
Kamahalan ng ikaapat na prinsipe. Ikaapat na prinsipe. Ang ilan sa mga nanunood na miyembro ng Imperial ay yumuko habang ang mga katulong at gwardya ay lumuhad sa isang tuhod. Natahimik ang buong field, at tumalon ang puso ni Francis. Sa mga ulat, ang ikaapat na prinsipe ay nirerango ang pinakamalakas sa mga puwersang sumusuporta sa kanya at sa mga tuntunin ng individual na lakas din. Francis, matagal nang hindi nagkita. Sa tabi ng ikaapat na prinsipe, si Hugh ay nagbigay ng mahinang ngiti habang nagsasalita. Hugh! Sa hitsura nito, nakatayo ang Sky Suspension pala sa likod ng Fourth Prince. Si Hugh ay isang strategist na nagdirekta sa grupo mula sa Sky Suspension pala sa Divine Illusion Dimension. Mas mababa lang siya sa Weston. Ang Great Gunlord Dynasty ay mayroon lamang 2 4-star na kapangyarihan, Sky Suspension Palace at ang Grand Imperial Hall. Dahil ang Grand Imperial Hall ang host ng labanan para sa Crown Prince, hindi sila sumali. Narinig ko sina Brother Hugh at Wu Hing na nag-usap tungkol sa iyo. Ang pagkakita sa iyo ay talagang nagmulat ng aking mga mata. Ang ikaapat na prinsipe ay tumingin kay Francis na may kumikislap na mga mata at sinabi. Sobrang pagmamalabos mo sa akin. Makapangyarihan at kakaiba din ang Fourth Prince. Kumislap ang kaliwang mata ni Francis. Ang ikaapat na prinsipe ay umabot na sa antas ng isang quasi-sacred lord at maaaring makalusot anumang sandali. Ang kanyang tunay na kapangyarihan sa labanan ay malamang na maihahambing sa mga sacred lords, at siya ay talagang ilang beses na mas malakas kaysa sa iba pang mga prinsipe. May natitira akong pwesto para sa isang beast tamer sa aking grupo. Handa ba akong tulungan si Brother Francis? Tiningnan ng ikaapat na prinsipe si Francis ng may tapat na mga mata. Natahimik ang lahat. Bilang pinakamalakas na prinsipe na aktwal na pupunta sa posisyon ng Crown Prince, ang kanyang grupo ay napuno ng hindi mabilang na mga eksperto. Paano siya magkakaroon ng bakanteng espasyo? Gaano kaluwalhati ang ma-recruit ng ikaapat na prinsipe mismo? Ang lahat ay agad na nainggit kay Francis, at si Samuel, na nasa hindi kalayuan, ay nagkaroon ng gana na iuntog ang kanyang ulo sa pader at magpakamatay. Hindi niya inaasahan na makikita ng ikaapat na prinsipe ang pakikipaglaban niya kay Francis. Pakiramdam niya ay nagsagawa lang siya ng isang palabas kasama si Francis partikular na upang hayaan ang ikaapat na prinsipe na piliin si Francis at ibigay sa kanya ang kanyang imbitasyon. Ito ay isang bagay na hindi man lang niya pinangarap. Sa tabi ni Francis, tumaas ang bilis ng paghinga ni Butler Chi. Nakaramdam siya ng panghihinayang, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Karamihan sa mga tao ay hindi maaaring tanggihan ang toksong ito. Ang kabuuang lakas ng ikaapat na prinsipe ay nirerango sa ikauna, at siya ang pinakamalamang na maging Crown Prince. Kapag ang isang prinsipe ay naging Crown Prince, ang lahat ng miyembro na sumuporta sa kanya ay gagantimpalaan at bibigyan ng mga teritoryo. Makakatanggap sila ng malaking halaga ng Lord Dynasty Providence, at maaari pa silang sumali sa Grand Imperial Hall sa hinaharap. Paumanhin, ngunit miyembro na ako ng grupo ng Ninth Prince. Ngumiti si Francis at tinanggihan ang alok. Wala siyang pakialam sa pagtanggap ng titulo o providence. Ang lahat ay walang kaugnayan sa kanya hanggat ang ika-13 prinsipe ay hindi naging Crown Prince. Bukod dito, hindi ipagkanulo ni Francis ang kanyang mga kaibigan. Bumilis ang paghinga ng lahat. Talagang tinanggihan ni Francis ang alok. 923. Hindi makapaniwala ang mga naroon. Napakatindi ng pagtanggi ni Francis. Ang pang-apat na prinsipe ang pinakamalamang na maging Crown Prince, ngunit tinanggihan siya ni Francis at sa halip ay tutulungan niya ang Ninth Prince, na nasa ika-6 na ranggo lamang. Ano ang iniisip niya? Maging ang ikaapat na prinsipe ay nagulat. Akala niya ay magdadalawang isip man lang si Francis. Higit pa rito, ang dahilan kung bakit tinanggihan siya ni Francis ay simple, at ito ay isang bagay na nagpahanga sa kanya ng iba. Ang pagkakanulo ay isang bagay na kinasusuklaman ng lahat. Gagawin ba nilang traidor si Francis? Bahagyang nalungkot si Hugh. Inaasahan niyang makatrabaho si Francis. Kung handa si Francis na sumali sa panig ng Fourth Prince, ang grupo ng Fourth Prince ay magiging mas malakas kaysa dati.
Higit pa rito, ang kasalukuyang may gininto ang buhok na si Francis ay nagbigay sa kanya ng hindi maarak na pakiramdam. Hindi niya maiwasang maalala ang kapangyarihan ng purple-haired demonic duo sa Divine Illusion Dimension. Tumutulo ang malamig na pawis mula sa noo ni Butler Chi, at pakiramdam niya ay maswerte siya na tumanggi si Francis, kung hindi ay nagdulot siya ng sakuna. Tiningnan ni Butler Chi ang kalmadong ekspresyon ni Francis, at ang kanyang pananaw kay Francis ay nagbago sa unang pagkakataon. Muntik nang matamba si Samuel. Talagang tumanggi ang brat na iyon. Halos mabaliw si Samuel. Binigyan siya ng langit ng ganoong pagkakataon, ngunit talagang tumanggi siya. Samuel, umalis na tayo at maghanda. Tingnan natin kung makakakuha tayo ng pwesto sa sinuman sa iba pang mga prinsipe. Bumantong hininga ang Skypon City Lord. Pinalampas nila ang kanilang pagkakataon at maaari na lamang silang umasa sa swerte. Francis, hinihintay kitang makita sa Imperial Tombs. Ang pang-apat na prinsipe ay nagpalabas ng puwersa na para bang may hinahamon siya. Ngumiti si Francis at pinagdikit ang kanyang mga kamay, ngunit hindi siya nagsalita. Pagkatapos ay pinangunahan ng ika-4 na prinsipe si Hugh at umalis sa larangan ng martial arts. Kamahalan, si Francis ay napakatalino, sabi ni Hugh sa mababang tono. Alam ko. Malungkot ang ekspresyon ng ika-4 na prinsipe. Ilang Grandmaster Beast Tamers ang makakakontrol ng isang species mula sa 10,000 ancient races. Kung tama ang kanyang mga hula, ang Cloud Silkworm Saint Butterfly na iyon ay dapat na sa kanyang 13th uncle. Tila, pinahahalagahan ng kanyang ika-13 tiyo ang Cloud Silkworm Saint Butterfly na ito, ngunit nakatulog ito ng mahimbing at malapit ng mamatay, ngunit ito ay lubos na buhay at nasa harap niya mismo. Mula dito, makikita ng isa kung gaano kahusay si Francis. Higit pa rito, ang mga kakayahan sa pagsuporta ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ay lubhang nakakabigla. Maraming mga bihirang hayop sa iba't ibang panahon sa Imperial Tombs, at ang isang mahuhusay na Beast Tamer ay magiging lubhang kapaki-pakinabang dahil makokontrol nila ang isang grupo ng mga super strong beast. Hindi ako tutulungan ni Francis maliban kung susuko ang nakababatang si Ninth Prince sa labanan para sa Crown Prince. Ang ika-4 na prinsipe ay may malinaw na mga mata. Kung tutulungan siya ni Francis, tataas ng kaunti ang kanyang mga pagkakataong manalo, ngunit kung tutulungan ni Francis ang ika-9 na prinsipe, hindi pa rin magiging banta ang huli. Ika-13 tiyo. Nakita ng ika-4 na prinsipe si Duke Nanfeng na mabilis na dumating. Your Highness 4th Prince, si Francis ba ang nasa harapan? Ang ika-4 na prinsipe ay mahinang tumango. Noong una ay gusto niyang kausapin ang kanyang ika-13 tiyo, ngunit nang makitang nagmamadali ang huli, hindi siya nagsalita at pinanood na lang ang pag-alis ni Duke Nanfeng. Matapos maging Sacred Lord si Duke Nanfeng 2 taon na ang nakakaraan, lumawak ang kanyang teritoryo, at hindi imposible para sa kanya na makasali sa Grand Imperial Hall sa hinaharap. Mukhang si Duke Nanfeng ay tatayo sa likod ng ika-9 na prinsipe. Ang ika-7 prinsipe ay labis na magagalit. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Hugh. Matapos bumalik si Duke Nanfeng sa Imperial Palace, siya at ang 7th Prince ay maraming beses nang nag-usap, ngunit walang resulta. Sa hitsura nito, hinihintay ni Duke Nanfeng si Francis. Duke Nanfeng. Si Francis ay may masayang ekspresyon. Mula nang pumunta rito, si Duke Nanfeng ay masasabing ang tanging taong pamilyar sa kanya. Aking Duke, mangyaring maupo sa palasyo ng ika-9 na prinsipe. Pag-usapan ng anumang gusto mo doon, agad na sumunod si Butler Chi sa likod at sinabi sa isang magalang na tono. Sa ilalim ng gabay ni Butler Chi, dumating sina Francis at Duke Nanfeng sa palasyo ng 9th Prince. Si Duke Nanfeng ay mainit na tumingin sa Cloud Silkworm Saint Butterfly. Kung hindi dahil kay Francis, ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay mahimbing pa rin sa pagtulog ngayon, at marahil hindi na ito madyay gising. Hindi rin niya magagawang maging isang sagradong Panginoon. Binabati kita sa pagiging isang sagradong Panginoon. Ngumiti si Francis at pinagdikit ang kanyang mga kamay. Ang lahat ng ito ay salamat sa iyong 100 Origin Sacred Honey. Uye, Francis, anong meron sa mata mo?
Si Duque Nanfeng ay nagbigay ng mahinang ngiti habang nagtanong. May malalim siyang impresyon sa eye bloodline ni Francis. Nag-evolve ito. Nag-evolve. Laking gulat ni Duque Nanfeng. Ang eye bloodline ni Francis ay napakalakas, kaya ang isang ebolusyon ay gagawin lamang itong mas hindi maarak. Hindi nakakagulat na hindi niya makita si Francis kahit na naging Sacred Lord. Hindi man lang siya naglakas loob na tingnan ang Golden Eye. Habang si Duque Nanfeng ay interesado sa kaliwang mata ni Francis, hindi siya masyadong nagtanong tungkol dito. Bakit mo tinutulungan ang Ninth Prince? Bahagyang natarante si Duque Nanfeng. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit siya narito. Hindi niya inisip ng mabuti ang mga pagkakataon ng ika-9 na prinsipe, ngunit dahil nasa palasyo niya sila ngayon, ayaw niyang sabihin na ang ika-9 na prinsipe ay nasa napakalaking dahado. Binanggit pa ni Duque Nanfeng na, kung papayag si Francis, matutulungan niya itong makakuha ng pwesto sa mga grupo ng ika-13 prinsipe, ang ika-7 prinsipe, o ilang iba pang prinsipe. Hindi niya alam na tinanggihan ni Francis ang ika-4 na prinsipe kanina. Nagkataon lang. Gusto kong lumahok sa labanan para sa Crown Prince, at ang Ninth Prince ay hindi masyadong malayo sa akin. Pinag-isipan ito ni Francis at hindi alam kung paano sasagutin. Hindi niya eksaktong masasabi na sumama lang siya dahil gusto niyang patayin ang ika-13 prinsipe, hindi pa banggitin na nasa Imperial Palace sila ngayon. Nang marinig iyon, halos iluwa ni Duque Nanfeng ang tiyan na kakainom lang niya. Kung hindi niya lubos na kilala si Francis, iisipin niyang pinaglalaroan siya ni Francis. Francis, tinitingnan mo ang lahat ng may casual na pananaw. Ito lang ang nasabi ni Duque Nanfeng. Kung ito ay ibang tao, susubukan nilang makakuha ng maraming benepisyo hanggat maaari. Naging mas maayos ang kanilang pag-uusap pagkatapos noon. Karamihan sa mga ito ay si Duque Nanfeng ang nagpapakilala sa sitwasyon ng Imperial Palace at sa mga sitwasyon ng iba pang mga prinsipe kay Francis. Ang maliit na pos ang magnanakaw at ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay nag-uusap tungkol sa isang bagay sa gilid. Duque, papasok na ako sa loob ng ilang sandali. Kung may balita mula sa Ocean Smoke Pavilion o sa 10,000 Sacred Clan sa panahong iyon, sabihin sa kanila na sumali sa panig ng Ninth Prince. May 1 taon pa, at kailangan ni Francis na pumasok sa pag-iisa para maging mas malakas. Kahit na ang Ocean Smoke Pavilion ay gumawa ng kaunting pag-unlad, ito ay dating isang subordinate na puwersa lamang para sa Nine Darkness Palace, kaya't ito ay madudurog ng isang peak 3-star power. Sa makatuwid, mas malamang na pumunta si Bichinyo sa ilalim ng bandila ng 10,000 Sacred Clan, ngunit hindi pa rin ito masisiguro ang kanilang kaligtasan. Nag-iisip sandali si Duque Nanfeng bago tinapik ang kanyang dibdib. Huwag kang mag-alala. Pupunta ako ngayon. Pumasok si Francis sa pag-iisa pagkatapos umalis ni Duque Nanfeng. Matapos marinig ang tungkol sa sitwasyon mula kay Duque Nanfeng, naramdaman ni Francis na hindi imposible na manalo ang ika-9 na prinsipe. Sa loob ng Misty Spatial World. Sa wakas ay magagamit ko na ngayon ang 100 Origin Sacred Honey. Bahagyang naiinip si Francis. Ito ang unang pagkakataon na gagamitin niya ang 100 Origin Sacred Honey. Kasabay nito, hinati niya ang kanyang isip sa ilang mga pag-iisip at nagsimulang mag-multitask. Ang una ay nakatuon sa pag-unawa sa domain ng Wind Lightning. Kung maaari, pinaplano ni Francis na bumuo ng kanyang munting mundo bago pumasok sa labanan para sa Crown Prince. Karamihan sa mga tao na papasok sa Imperial Tombs ay mayroong battle power ng isang Emperor at least, at ang pagbuo ng Little World ang magiging mabilis na paraan para mapataas ang battle power ni Francis. Ang pangalawang pag-iisip ay nakatuon sa pag-unawa sa apoy ng Wind Lightning at pagsasama-sama ng God Tribulation Lightning mula sa kanyang soul body sa apoy ng Wind Lightning. Nakatuon si Francis sa kalidad ng kanyang True Yuan, hindi sa dami. Ayon kay Duque Nanfeng, ang pagdami ng pagmamadali ay masama. Ang iba pang bahagi ng kanyang divine sense ay nagdirekta sa kapangyarihan ng God Tribulation Lightning upang pinuhin ang kanyang kaluluwa at pag-aralan ang istruktura ng mga atomo.
Maingat na ginamit ni Francis ang isang bahagi ng 100 Origin Sacred Honey at naramdaman ang isang sagrado at banal na aura na tumagos sa kanyang katawan, gumagalaw sa kanyang mga organo at paa hanggang sa maabot nito ang kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Pakiramdam ni Francis ay parang nabiyayaan ng 100 Origin Sacred Honey ang kanyang buong katawan at umakyat siya sa maikling panahon. Dahil siguro sa Sacred Lightning Body, ang 100 Origin Sacred Honey ay kumalat sa buong katawan niya at dahan-daang hinihigop. Agad na inikot ni Francis ang kanyang Sacred Lightning Body at agad na tumangkad. Pinalibutan siya ng asul at gintong liwanag, at paminsan-minsan ay kumikislap sa paligid niya ang mga arko ng kidlat. Pagkatapos gamitin ng Sacred Lightning Body, ang kanyang rate ng pagsipsip ng 100 Origin Sacred Honey ay dumbbell, at karamihan sa mga ito ay ginamit sa pagpino sa kanyang katawan. Boom! Boom! Kasabay nito, bumuo si Francis ng isa pang kaisipan na nagpalipat-lipat ng apoy ng kidlat ng hangin upang pinuhin ang sagradong katawan ng kidlat at sumipsip ng enerhiya sa pinakamataas na antas. Pagkaraan ng 3 araw, nanginginig ang katawan ni Francis habang naglalabas ito ng kidlat, at tumaas ang kanyang aura. Mukhang minamaliit ko pa rin ang 100 Origin Sacred Honey. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Francis. Naabsorb lang niya ang 60% ng 100 Origin Sacred Honey, at ang kanyang Sacred Lightning Body ay matagumpay na nakapasok sa peak 5th level. Agad niyang sinubukang pigilan ang katawan sa pag-absorb ng enerhiya. Lumitaw ang malabong lilang mga kidlat sa buong katawan ni Francis nang ilabas niya ang kanyang soul intent. Dahil may natitirang enerhiya pa, magagamit ko ito para pinuhin ang aking katawan ng kaluluwa. Palaging binabaliwala ni Francis ang God Tribulation Lightning Soul Body higit sa lahat dahil hindi niya ito naiintindihan, ngunit kapag alam niya ang higit patungkol sa paggamit ng God Tribulation Lightning Soul Body, malalaman niya ang potensyal nito. Makalipas ang isa pang ilang araw, ganap na nasisipsip ng kaluluwa ni Francis ang natitirang 100 Origin Sacred Honey. Ang kanyang kaluluwa ay mas condensed kaysa sa dati, at hindi na ito transparent. Ang mahinang mga arko ng God Tribulation Lightning ay kumikislap sa ibabaw, at matapos linisin ng 100 Origin Sacred Honey, naramdaman ni Francis na ang kanyang God Tribulation Lightning Soul Body ay may kakaibang pakiramdam kumpara noon, ngunit hindi niya lubos na mailarawan kung ano iyon. Naabot na ng Sacred Lightning Body ko ang limitasyon ng 5th level. Subukan natin ito sa Ancient Dream Realm. Gumalaw ang puso ni Francis. Matagal na siyang hindi nakapasok sa Ancient Dream Realm. Pinalitan ng misteryosong gintong bola ang asul na lawa, at mayroon ding gintong whirlpool nang ilagay ni Francis ang kanyang kamalayan dito. Weng! Si Francis ay lumitaw sa kagubatan kung saan binantayan ng ibong yaw at higanteng ahas ang puno. Gayunpaman, naramdaman ni Francis na may mali sa sandaling lumitaw siya rito. Isang nakakatakot na pressure at sinaunang aura ang nagpang-inag sa kanyang bloodline at truyuan, at ito ay nasa ilalim pa rin ng batayan na ang Sacred Lightning Body ni Francis ay lubos na bumuti. Ano ang nangyayari? Ito ba ay bagyo? Tumingin si Francis sa paligid at nakitang madilim ang kalangitan. Kumikislap ang mga arko ng kidlat sa lahat ng dako habang sinalanta ng bagyo ang lugar. Ang pressure ay napakalakas, at ang ulan ay lumikha ng malalakas na kaluskos ng damapo ito kay Francis. Boom! Bumaba ang isang kidlat. Para itong Diyos na bumababa sa Earth. Ang kaluluwa ni Francis ay labis na na-pressure habang nakatayo siya roon. Ang kidlat na ito ay nagpang-inag sa katawan ni Francis, at siya ay natarante ng umalingaw-ngaw ang malakas na kulog sa kanyang isip. Maging ang isang sagradong Panginoon ay magiging abo kung sila ay tamaan ng kidlat na iyon. Ito ba ay isang bagyo ng sinaunang panahon? Bulalas ni Francis pagkaraan ng mahabang panahon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.